Ayan. So ano po ba yung ating topic for tonight? Ang topic po natin tonight is elevate your mindset. Ayan. So, ayan. Yan, apps. Ang topic natin tonight is mindset, kung saan ako naniniwala na isa to sa pinaka kailangan nating magandang pundasyon dito sa business natin, dito sa front row, kasi marami po dito, siguro isa na ako doon, aminado ako, ibang-iba po talaga yung pananaw ko sa buhay, ibang-iba po talaga yung pananaw ko sa yung pagdating sa success, 'di ba? Kasi before front row, syempre, ito po sineshare ko to sa mga nakakausap ko everyday na hindi po ako galing sa okay na environment, okay na family, na kung saan lahat po ng bagay sa paligid ko is limited. Pag sinabing limited, parang sa dati ko po pinanggalingan, parang wala kang wala kang karapatan or parang wala kang chance na magbago yung buhay. Kasi syempre guys, marami tayong mga sayings, 'di ba, na naririnig before na kapag pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap, kung nahihirapan ka ngayon, kailangan mong tiisin 'yan, 'di ba? So, yung mga ganong paniniwala nasa akin din before. And ayun nga, to change your life, you must change your mindset first. So, in short, kailangan talaga magbago ka muna eh. Magbago muna the way ka paano mag-isip, 'di ba? Paano mo tingnan yung mga bagay-bagay, 'di ba? Kung saan ako po, yan po yung binago sa akin yung front row. 'Di ba? Kaya sakto po itong training natin. Malaking tulong to kasi bakit? Ako po way back, uma-attend lang po ako ng trainings, ng upline, mga meetings na kung saan yung mga bagay na before imposible sa akin, 'di ba, sa front row pala lahat posible. 'Di ba, yung dating hindi ko alam kung paano ko makukuha, sa front row tinuturo kung saan paano ko unti-unting makukuha. 'Di ba? So, yung naririnig natin or yung resulta ng apply natin, like kotse, 'di ba? Before guys, ako dati sa buhay ko na kontento na ako. Parang sinabi ko na sa sarili ko na okay na ako. 'Di ba? Okay na ako mag-commute. Okay na akong nakatira lang sa apartment. Okay na ako na nagtatrabaho araw-araw. Basta may pangkain ako, yung family ko 3 beses sa isang araw. Actually, ganyan lang po ako before, 'di ba? Mag-isip. In short, kontento na po ako sa buhay ko, 'di ba? And ito yung front row, nagbigay siya ng door sa akin kung saan na hindi pala kailangan limitahan mo yung sarili mo. Ang kailangan lang pala talaga is bago mangyari sa iyo ang isang bagay, is babaguhin mo muna yung paniniwala mo sa iyo and sa nangyayari sa iyo. At lalo po pagdating sa future. Okay? So, yun. 360 degree yung nagbago sa mindset ko nung nag-a-attend po ako ng front row, nung nagpapaturo ako sa mga mentors natin. And yun din po yung naging dahilan kung bakit unti-unti may nagbago din po sa akin. Ayan. So, ayan, apps, baka may gusto kang sabihin. Kasi actually, sobrang importante ng mindset kasi hindi ka magiging successful or hindi mo ma-achieve yung goals, dreams mo pag hindi mo siya naayos. Kaya yung iba minsan dyan tumatagal. So, kaya dapat actually sa simula pa lang, yan talaga ang una mong aayusin eh. Kaya pag uma-attend ka ng mga trainings, meetings, actually kahit na matuto ka kung paano mag-invite, paano gawin si front row, pag mali yung mindset mo, mahihirapan ka. Nagiging madali pag maayos na yung mindset mo, tama na. Kasi ang mindset, ugali yan eh. Di ba? Attitude kasi yan eh. Ng tao eh, na hindi ko kaya yan. Yun nga, pag negative mindset ka, yan, hindi ko kaya. Madalas yan yung mga pipigil sa'yo para magawa yung isang bagay. Kumbaga, ang dami mong limitation sa sarili. Mahiyain ako, hindi ako negosyante mag-isip, hindi ako negosyante, walang nagnegosyo sa amin, walang yumaman sa pamilya namin, pangit ang networking.
So, pag ganun ang mindset natin, tapos gusto natin maging successful, malabo. Kumbaga, hindi, imposible. So, for me, imposible. Kahit na ginagawa mo si front row, pero nasa isip mo, mahirap to. Ginagawa mo si front row, pero nasa isip mo, hindi ito para sa akin. Nag-i-invite ka, pero iniisip mo na sila upline lang ang magagaling eh. May marurunong. Kaya sila ang may cheque. So, pag ganun, kahit na may action ka, pero mali yung mindset mo, wala eh. Hindi magiging okay yung result ng action mo. Kaya, before tayo humataw, before tayo sumabak sa gera, before tayo kumausap ng maraming tao, make sure tama yung mindset mo. Di ba? Kaya pag sinabi ng mga member ng mga ibang tao, mina-mindset ka lang yan. Di ba may mga negative na tao sasabihin, mina-mindset ka lang niyang upline mo sa front row or yung kaibigan mo sa front row, matuwa ka. Di ba? Tinatama yung mindset mo. Inaayos yung mindset mo. So, actually, lahat ng tao pwede ka i-mindset eh. Pero mamimili ka kung saan ka i-mindset. Sa pangit, papunta o sa maganda papunta. Sa negative o sa positive. Ang maganda nun, you're in control. Ikaw ang masusunod kung ano ang magiging mindset mo, hindi ibang tao. So, kaya, guys, kailangan ayusin natin talaga. Meron talaga tayong tamang mindset. Kasi doon talaga magiging madali sa iyo yung network eh. Minsan kahit na mahirap para sa iba, pero tama mindset mo, para sa iyo parang madali na lang. So, kumbaga nagiging simple yung pag-network, yung paghataw, pag maayos ang mindset mo. Kasi positive ka mag-isip eh. 'Di ba? Alam mo sa sarili mo na normal lang na syempre hindi lahat sasali, pero alam mo may sasali. 'Di ba? Alam mo sa sarili mo na sa simula hindi naman agad milyon ang kikitain mo. Pero alam mo paunti-unti lalaki hanggang maging milyon. Alam mo sa simula hindi ka pa magaling. Pero alam mo sa sarili mo paunti-unti matututo ka, then gagaling ka. So pag tama ang mindset mo, magiging tama lahat eh. Magiging tama yung pag-invite mo, tama yung paghataw mo, tama yung alam mo yung pag-build mo ng grupo. Kaya napakahalaga ng may tamang mindset. Saan mo matututunan yan? Actually, sa upline. Matututunan mo yan dun sa mga, syempre, ahead na sa'yo ng 1 year or more than, 2 years, 3 years na mga katulad namin or katulad ng upline ninyo na nag-handle sa inyo na naturuan na nagbago na rin yung mindset. Sabi nga ni Tiff, nung nagsisimula siya, hindi naman ganyan yung mindset niya. Ako din naman eh. So, yan din yung, actually, halos lahat. Kaya nga hindi kami naging successful nun, hindi pa kami front row kahit anong gawin namin eh. Kasi iba nga yung mindset namin that time. So, since nabago ni front row yung mindset, nabago na nila Sir Sam, nila Derek, nila Abs Richmond, di ba, nila Abs Kerwin, naturuan kami ng mga upline, sila Abs Emil, nagbago yung mindset namin, then, kumbaga, nag-match yung action, tsaka mindset, then naging resulta. So, kaya, yun talaga yun. Talagang dapat meron tayong positive mindset na magiging successful ka sa front row. No, Tiff? Yes, apps. Tsaka apps, dagdag ko na rin, kailangan talaga babaguhin muna natin yung thoughts natin, 'di ba? Lalo na sa mga katulad po namin na first time po naming pumasok sa ganitong business na honestly, nung una din talaga, 'di ba? Nung wala pa ako sa front row, ang tingin ko sa ganitong klaseng negosyo, hindi totoo, kaduda-duda, 'di ba? Ayan, isa yan sa mga kailangan mo ring baguhin eh. Yung kailangan tanggalin mo sa isip mo yung mga pangit na tingin mo about sa ganitong klaseng negosyo. 'Di ba? Na kahit na sabihin na natin na ay nag-member lang, ano lang naman ako, nag-purchase lang naman ako ng products dahil ng package dahil sa products, 'di ba? Pero yung business ganito ganyan. 'Di ba? Pwedeng ano po eh, kumbaga nandito ka na sa front row, 'di ba? Might as well aralin mo na, tingnan mo na yung ganda nung ganitong klaseng business, 'di ba? Kasi totoo nung una talaga nung wala pa akong experience,
ang tingin ko sa ganitong business is talagang kung ano yung comment ng iba. 'Di ba? Kasi ganun tayo minsan eh. Nadadala tayo sa mga comment ng iba na minsan hindi naman natin talaga sure, pero sa isip natin, yun yung tama. 'Di ba? So kailangan pag sisimulan nyo guys yung front row, tignan mo to ng mataas. 'Di ba? Paano mataas? Tingnan mo siya na ito yung bagay na gagawin mo na kayang magpabago ng buhay mo. Kasi tunay naman din eh, sinasabi ng mga mentors natin or even ng mga successful na, okay na, kailangan may magbago muna sa'yo, magbago muna yung mindset mo bago magbabago yung buhay mo. 'Di ba? Yung ibang tao kasi gustong magbago yung buhay, gustong umangat sa buhay, gustong umasenso, pero hindi sila willing baguhin the way kung paano sila mag-isip. 'Di ba? And yun eh. Kung yung thoughts natin is hindi siya tama, ang lalabas na resulta is hindi rin tama. Pero kung ang thoughts natin is, yun nga, maganda, ang balik din, maganda. Okay? So, sa utak talaga magsisimula ang lahat. Kaya diyan nagkakatalo ang mga iba-ibang members eh. Hindi sa magaling, kaya naman lahat kumausap eh. Kaya naman Tama. mag-invite eh. Kaya naman mag-present eh. Saan nagkakaiba-iba ang mga members sa mindset nila. So, kung hanggang gaano katindi ang mindset mo. Kaya ako, isa sa nagpabago talaga sa akin, nagpaganda ng mindset ko, talagang nakikipag-associate ako dun sa mga taong magaganda ang mindset. Maayos ang mindset. Hindi ako sumasama. Kaya nga, di ba, lagi namin sinasabi na iwas ka sa mga taong negative. Kasi iba ang mindset nun eh. Di ba? Kaya, paano gaganda mindset mo? Sama ka sa mga taong, alam mo yun, successful, sama ka sa mga taong hindi man successful sa pera, pero positive mag-isip. Yung mga ganun. Kasi pag sumama ka doon, nakipag-associate ka sa mga ganun tao, doon mo paunti-unti mababago yung mindset mo. Minsan nga hindi mo na alam nagbago na pala yung mindset mo. Kaya swerte yun mga yung mga nakakadikit sa mga upline, nakakasama yung mga upline dahil nakukuha nyo yung mindset ng upline kahit na hindi kayo nag-uusap about business, kumakain lang kayo or alam mo yon, nagkikwentuhan lang kayo. Pero paunti-unti lalo na pag everyday mo kasama. Kaya yan yung ako isa sa mga dati nung bago ako, isa sa mga goal ko talaga or lagi kong ginagawa pag nandyan sila Sir Sam, sila Direk, sila Abs Richmond, sila Abs Kerwin, sila Abs Emil. Talagang didikit ako sa kanila eh. Gusto ko talagang dumikit sa kanila kasi alam ko itong mga taong to, maayos yung mindset, tama yung mindset. Diba? Hindi mo kasi yan minsan mababasa sa libro eh. Hindi mo makikita sa Facebook o sa mapapanood sa YouTube eh. Talagang kailangan mong maghanap ng taong may maayos na mindset para maging maayos din ang mindset mo. Kaya itong mga trainings na to, 'di ba? At lahat ng mga trainings na ginagawa dito sa front row, 'wag mo papalagpasin. Kasi yun eh. Pag uma-attend ka ng trainings, actually, kahit anong topic, nababago, naaayos ang mindset mo. Sensya na, may Bella, may ice cream kasi dito sa condo namin. May nagbibenta ng ice cream. So, tama, gets nyo? Lagi kayong umattend ng training kasi guys, dyan mo maayos ang mindset mo. Di ba? Yung iba, tinatamad mag-training. Actually, yun, wrong mindset na agad yun. So, hindi mo makokorek. Hindi mo matatama yan. Di ba? Diyan tayo magkakatalo-talo guys sa mindset. Pero pag parehas tayo ng mindset, hahataw ka, hahataw ako, mabilis mo makokopya yung resulta ng uplines. Totoo yan. Mangyayari yan pag ginawa mo yan. Ayan. Okay, Yan, okay na po. dahil na mga viewers natin ngayon, 2K na. Visit nga. Ayan, 2K na apps. Ayan. Ayan. So, next tayo up. Mindset pa lang. Ayan. Sige. So,
Yan, growth mindset versus fixed mindset. Actually, apps, ito napaka-obvious naman kung ano yung gusto nating sabihin dito. Pag front row ka, gusto mong makuha yung masarap na buhay, resulta, kailangan ikaw yun nandun sa, yung mindset mo is willing talagang magbago. Diba? Willing. Opo, hindi, sabi nga natin sa front row, hindi dito sukatan kung ano yung pinanggalingan mo, kung saan ka galing, kung ano yung natapos mo. As long as willing ka na magpa-guide, magpaturo, magpa-mentor, expect mo talaga na marami kang bagay na bagong matututunan, 'di ba? Katulad po na hindi na lang po ako lalayo nung nag-start po ako, hindi ko po linya si front row, wala po ako sa line ng pagbe-business, malayo po siya sa ginagawa ko, pero sobrang willing ako na, alam niyo yun, willing akong magbago kasi gusto kong may magbago sa akin eh. Sawa na po ako sa mahirap na paulit-ulit na buhay, di ba? Kung saan, yung failure, actually, hindi naman na big deal eh. Di ba? Lalo na pag galing ka sa hirap. Kung mahirapan ka man sa front row, di ba? Yung katulad sa simpleng pag-i-invite, pag bago kang member or sama mo dito ng mga kaibigan mo, yung matanggihan ka minsan, 'di ba? Huwag mong damdamin, 'di ba? Dapat ikaw yung yung mature yung isip mo na alam mo dapat na part siya ng business. Merong mag-oo, merong hindi. 'Di ba? Kasi sa fixed mindset, yung ganun tao, pag na-no, ayaw na nila ulit mag-try eh. 'Di ba sila yung mga tao na ayaw na nakakaramdam ng pagkatalo. 'Di ba? Pero sa totoo lang, ang success kasi ilang beses ka munang matatalo bago ka manalo eh. 'Di ba? Kasi hindi mo mararamdaman ang success kung hindi mo naramdaman yung pakiramdam kung paano ka natalo nung una. 'Di ba? And dun sa mga experience na yon, dun ka maglo-learn. 'Di ba? Actually, yung learning yun yung importante. Para the next time, 'di ba? Yung natutunan mo dun sa past experience mo is pag ginawa mo siya next time, mas better na, 'di ba? So, meron tayong tinatawag na yung better version, 'di ba? Yung best version mo sa sarili mo. Kaya sa mga bago members 2.0, dito, mga ganun. yes, yung level, yung nagle-level up ka talaga, 'di ba? Parang apps, yung parang panibagong tao. Actually, kapag nagbago Comeback yung is isip mo, real. yung feeling mo na bago kang panganak, 'di ba? Kasi ibang-iba ka na sa dati. And yan kasi yung yung nagagawa na willing kang tanggapin yung next, yung mas upgraded, 'di ba, na pag-iisip para mag-upgrade din yung level mo, yung stage mo. 'Di ba? Na yun, willing kang gawin lahat. Okay? And every time na dadaan ka sa mga situation, yung ang pakiramdam mo is na-challenge ka. 'Di ba? Na alam naman natin dito sa everyday natin talagang nakaka-challenge eh. 'Di ba? Katulad ko na lang, 'di ba? Yung times na alam mo yun, sabi ko, bakit ganito yung ibang tao pag inalukan ko ng opportunity, 'di ba? Pag tinanong mo, gusto mo ba ng business, 'di ba? Extra income, sasabihin sa akin, ayoko, busy ako. Pero pag tinanong mo anong ginagawa, tambay pala, 'di ba? So sa Pinas ka lang talaga makakakita, 'di ba, na Busy tambay na pero tambay. busy. 'Di ba? So alam mo 'yun, pwede akong pwede akong ay ayoko na, ay nakakalungkot, ay ano. Pero hindi eh. Every time na nakakaramdam ako ng gano'n, simula umpisa hanggang ngayon, mas nafi-feel ko yung challenge eh. Na sabi ko may something sa akin na kailangan ko pang baguhin para alam niyo yun, parang mas mag-grow pa ako. So, ayun siya, 'di ba? Kaya alam mo yun, mas magiging maayos ka magiging mas maayos ka. Maayos ka na, mas magiging maayos ka pa. Ganun siya. Pag lagi kang willing, okay? Willing na ma-challenge sa lahat ng pagdadaanan mo. And isa pa, yung maging inspiration sa'yo, yung mga taong nakakaangat sa'yo. Yung success na pinagdaanan nila, na alam mo na ang success nila is hindi naman instant. Talagang pinaghirapan. Okay? So, Kaya dito sa growth mindset and fixed mindset, malalaman nyo guys kung nasaan ka dyan eh. Gusto nyo ba malaman kung nasaan kayo dyan?
Kasi hindi porke front row ka na, growth mindset na ako. Meron mga iba nasa fixed mindset pa rin eh. So, i-ano natin, sino ba yung mga taong nasa growth mindset? Para simple, alam mo kung sino, yan yung mga tao, para madali nyo maintindihan, yan yung mga taong palaban. Di ba? Yung mga taong mga palaban. Di ba? Yung hindi pumapayag na walang mangyari. Yung hindi pumapayag na walang invite. Yung hindi pumapayag na, di ba, walang oo. Yan yung mga taong matitibay ang dibdib. Yung, alam mo yon, yung kahit umayaw lahat ng kaibigan, hataw pa rin. Umayaw lahat ng kamag-anak, invite ng mga hindi kakilala. Yan yung mga ibang mga nakikita ko members na mumusakal. Di ba? Yung iba walang ma-invite online. Namumusakal dati, nag-i-invite sa namamlayering, tumatambay sa mall, minsan yung sa babaan ng yung mga tawiran, nando, nag-aabot ng mga calling card. Yan yung mga member na, alam mo yun, na talagang hahataw. Lalo na, actually matetest mo yan ngayong pandemic. Sino yung mga taong or mga members na nasa growth mindset? Yung mga taong kahit pandemic, kahit na nag-lockdown, kahit na bawal lumabas, 'di ba? Naalala ko tuloy si Kim Chiu ulit. 'Di ba? Bawal lumabas. Humahataw. Sino yung mga nasa fixed mindset? Yan, mahihina dibdib. Reklamador. 'Di ba? Mababa ang tingin sa sarili. Yung tipong iyakin. Yung tipong, alam mo yun, quitter. Yan mga, alam mo yan. So, ngayon guys, be honest ka sa sarili mo kung nasaan ka. Ngayon, kung nasa fixed mindset ka, okay lang. Kasi, mababago mo siya. Di ba? Aayusin mo siya kasi pag hindi mo tinanggap, yung yung kailangan mo baguhin, hindi mo babaguhin. Kasi bakit? Feeling mo nga hindi mo problema 'yun eh. Actually may mga taong ganoon isa pa 'yun sa mga maling mindset, yung taong ayaw magpa-correct. 'Di ba? Yung taong pinagsasabihan ayaw makinig. Meron naman makikinig pero hindi naman gagawin. So kasi diyan mo makokorek kung paano ka, 'di ba? Paano ka mapupunta sa growth mindset. So kaya guys, i-list down mo ano ba yung characteristic mo ngayon, 'di ba? Mahina ba dibdib mo? Medyo mabilis ka bang mag-emo? Medyo hindi lang naman 'yan sa negosyo, minsan sa relationship, minsan sa school. Minsan diyan mo ano 'yan, ulitin ko, attitude kasi 'yan eh. Malalaman mo naman yan kung ano yung ugali mo dyan na kailangan mo baguhin. 'Di ba? Na kailangan mong i-adjust, ayusin. Kasi bakit? Gusto mo maging successful eh. Kailangan mo siyang tanggapin, then baguhin. May mga tao kasi na ayaw magbago. Gusto nila yung tao yung mag-adjust para sa kanila. So, okay lang naman yung attitude na yun. Pero kung nasa tama ka, pero kasi kung nasa side ka na mali, tapos ayaw mo magbago, mali yun. At gusto mo mag-adjust yung ibang tao para sa'yo, doon ka nagiging mali. Gets nyo? Kaya yun yung dapat natin lahat maintindihan, guys. Diba? List down mo, ano yung ugali mo, then kung nakita mo na sa negative side yan, palitan mo, ayusin mo. Mahihain ako, tama si upline. Kailangan maayos ko yung pagiging mahihain ko. Kasi ako, ganun din ang problema ko dati. Mahihain ako eh. Nahihiya ako dati mag-invite, magdala ng tao. Pero nung naayos ko na yung mindset ko, na-realize ko na, ba't ako mahihiya? Di ba? Ba't ako mahihiya mag-invite ng tao? Mas nakakahiya pag walang nangyari sa akin. Mas nakakahiya pag patagal ako ng patagal sa front row, wala akong mapakitang resulta. Mas nakakahiya pag tumatanda ako ng wala man lang ako na-achieve sa buhay. Wala man lang akong ipon. Hindi man lang ako makabigay sa mahal ko sa buhay. So, kaya sabi ko, tatanggalin ko na yung hiya ko sa pag-alok ng negosyo para, di ba? So, marami talaga kaming binago, guys. Baka kasi akala ninyo, sila upline kasi magaling na yan magsalita. Si upline kasi negosyante na yan. Si upline kasi masipag na yan, di ba?
So, hindi. Binago lang talaga namin yan. Inayos lang namin. Kaya yan din ang kailangan natin guys gawin. Yung mga nanonood ngayon, 2,000 ba, 3,000, kailangan natin ayusin yung sarili natin. Patulong ka kay upline, tuturuan ka ni upline, sasabihin niya sa iyo yung mga dapat mo baguhin. Ako naalala ko dati, medyo hindi ako ganito, hindi ako masipag dati. Tamad ako before front row. Pero nung nag front row ako, talagang alam ko na kailangan ang negosyong to, kailangan masipag ka. Actually, kahit negative sa front row, negative sa networking, alam nila yan eh. Sinasabi nila, ganyan sa business nyo, kailangan dyan talagang matyaga, masipag. Yes. Di ba? Pero ako, na-realize ko, hindi sa business natin. Sa success, kailangan talaga masipag ka, kailangan matyaga ka. Hindi lang sa negosyo natin. Kaya for me, hindi yung negative, positive yun. Kasi buti alam natin kung ano yung kailangan nitong negosyong to para maging successful. So kaya tamang-tama yan, di ba? Meron dapat tayong growth mindset, di ba? Na willing to learn ka, willing ka mag-fail paulit-ulit, pero sabi nga ni Tiff, yun yung magagamit mo para mas gumaling at mas ma-appreciate mo yung success dahil nga na-experience mo din na, 'di ba? Parang kami mga upline, kaya sarap enjoy na enjoy kami magkwento ng success namin kasi ang dami namin pinagdaanan na challenges at hirap eh. So, during front row, nung nagsisimula at before front row, na dati ang buhay namin, dati, alam mo yun, kaya ang sarap, ikaw din guys, yung mga pinagdadaanan mong mga challenges ngayon, yung hirap na pinagdadaanan mo, lalo na ngayong pandemic, next year, pag sabog na grupo mo, paglaki ng network mo, paglaki ng income mo, ang sarap ikwento niyan. Ang sarap alam mo yun, ang sarap ituro yan sa mga bagong sumali sa grupo mo, na dati, ganyan-ganyan. Mas makaka-relate sila, guys. Kaya kami, ganun ang nangyayari sa amin. Kaya araw-araw, kahit ikwento namin yung buhay namin from simula hanggang maging successful, di ba? Enjoy kami kasi syempre, ang sarap nga naman talaga ikwento na di ba? Dati ganito kami, ngayon ganito na. So, hindi lang yung pera, kundi yung ugali, yung buhay dati. Yeah? So, anong next natin diyan? Meron ka pa bang idadagdag diyan, Tip? Tama yun, Apps. Actually, gusto kong i-example yung sarili ko nung nag-i-start ako. Nung nakita ko yung business, sabi ko parang malayong-malayo yung ko dito, yung kaya kong gawin. Kasi yun yung sinasabi ko dati eh. Gusto kong magkaroon ng masarap na buhay, pero nung nakita ko yung gagawin sa front row, parang sabi ko, parang hindi ako to parang, pero, di ba, yun nga yung yun yung sinasabi ng marami na ganun din yung reaction pag nakita nila yung gagawin sa front row, ay kailangan pala ganito ka, ay kailangan ganito. Yung iba, ang tingin nila sa ganun is parang ayaw nila. Parang ayaw nila kasi bagong sa kanila eh, parang bagong sistema sa katawan. Kailangan nila mag-adjust ulit. O parang mag-a-adjust ako, parang ganun. Eh, marami po sa atin, di ba? Gustong-gustong magbago pero walang adjustment na gustong gawin. So, Tama. sa akin noon, 'di ba? Buti na lang nakailang training din ako lalo na nung unang-una kong tungtong ng office, 'di ba? Training po agad. So, sabi ko ang sarap maging successful kasi naririnig ko yung mga taong kumikita like katulad nila Upstart, 'di ba? And yung ibang uplines na before pa ako mag-ano sa front row is nakita ko yung resulta nila na sabi ko, parang kaya ko ba? 'Di ba? Parang hindi ko to kaya kasi ganyan. So ganun pa ako mag-isip nung umpisa, 'di ba? Kasi parang ginudge ko agad yung kaya kong gawin. Pero one day nagising na lang ako, sabi ko kung nagawa nila, kaya ko rin gawin to. In short, talagang doon na naging bukas sa akin yung willingness, 'di ba, na from fixed mindset, 'di ba? Tama yung sinasabi ni Upstart, hindi naman lahat ng nag-join dito sa front row naging successful is nung umpisa, okay na agad yung mindset.
'Di ba marami dito nung nagsimula parang katulad ko na parang ayaw sa lahat ng gagawin. 'Di ba? Parang ayaw kong 'di ba kasi like ako, estudyante ako, ang dami ko nang pinapakinggan sa school. Pagdating dito, makikinig pa ulit ako tapos ang dami pa ulit papagawa. 'Di ba? Pero sabi ko nga magkaiba yung labas tsaka yung front row eh. Sa front row pwede ako maging successful. So, yun na. 'Di ba? Nung nilet go ko 'to, itong mga reklamo natin sa katawan, itong mga pagdadahilan natin, itong mabilis nating pag-give up, 'di ba? Kapag may na-experience tayong hirap, yun, nilet go ko siya. 'Di ba? And doon na nag-start na magkaroon ng grupo, 'di ba? At saka network. Okay? So, yun lang apps, 'di ba? So, Kaya ano next talaga eh, no? Marirealize mo talaga pag meron kang nakita na tao or may nakausap or may nakasama or may napakinggan na na na-achieve yung gusto mo ma-achieve. Kaya doon ka na siguro no, 'di ba sinama ka sa office, doon ka magbabago eh na sabi mo nga one day pagising mo na lang parang alam mo yun, parang gusto mo na maging ganun. So kaya malaking bagay talaga eh na ano talaga eh na ididikit mo talaga guys yung sarili mo sa mga upline sa grupo mo. Wag ka lalayo sa grupo mo. Wag yung halimbawa bagong sali ka, yung nahihiya ka sumali sa mga usapan, sa mga meeting, sa mga GA, hindi. Didikit mo talaga dapat sarili mo eh. Kasi yun nga yun. Tama, ako parang ganun din eh. Nung na-meet ko rin sila Sir Sam, sila Direk, sila at yung mga ibang mga upline, sabi ko, ganun din eh. Talagang hindi ko rin ma-explain kung paano bigla akong naging from tamad, naging masipag. From tanghali ang gising, naging ayaw na matulog. From mahiyain, nawala yung hiya. Hindi ko rin talaga totally ma-explain. Pero simula yan nung lagi na ako sa front row, lagi na ako sa office, lagi na akong nakakausap ng mga successful na tao or mga positive na tao. Minsan hindi kailangan successful eh. Positive. Kasi katulad ko that time, nung nagsisimula ako, hindi pa naman successful si Absimil that time eh. Pero positive siya mag-isip. So kaya lagi akong nakadikit sa kanya, lagi akong sumasama sa kanya. Kaya yun eh. Kaya paunti-unti naging ganun din talaga. Kumbaga biglang nagbago na lang eh. So yun guys. sakto apps, nasa positive na tayo. Yan, positive. Diba? Kasi, apps, tamang-tama yung shinare mo, apps, na kung gusto mo maging positive yung mindset mo, kailangan yung mga nakakasama mo, positive din mag-isip. 'Di ba? Sabi nga, sumama ka sa mga taong, lasinggero, magiging lasinggero ka din. Sumama ka sa mga taong tamad, magiging tamad ka din. Sumama ka sa mga tao na puro reklamo sa buhay, magiging ganun ka din. So, kung gusto mo maging successful at positive mag-isip, kailangan mo sumama sa mga taong ganun din. Totoo yun Kaya, na. Kasi, totoo apps. Kasi, hindi naman agad apps, pera yung kikitain, yung pera, malaking pera or malaking income agad yung magiging sign na magiging positive person ka lang or positive, meron ka ng positive thinking, 'di ba? Kapag kumita ka ng malaki, baliktad. Ito po yung ito yung kailangan kahit wala pa yung bagay na gusto mo, naiisip mo na agad na makukuha mo. 'Di ba? Na kaya mo. 'Di ba? And ikaw yung mag-a-attract kung ano yung gusto mong mangyari sa iyo. 'Di ba? Yung everyday na sinasabi sa atin, 'di ba? Total front row ka na rin lang, positive ka na mag-isip. 'Di ba? Bakit mo iisipin na hindi ka kikita? Why not isipin mo nakikita ka? Bakit iisipin mo yung invite mo hindi sasali, hindi matutuloy kung pwede mo namang isipin na matutuloy sila at mag-join sila, 'di ba? Kumbaga, tayo yung tayo yung nagsasabi or dapat tayo muna yung mag-iisip bago mangyari. Para yung kakalabasan ng pangyayari or ng sitwasyon ayon sa gusto natin. 'Di ba? Kasi yun yung sinasabi nating positive attraction. O, 'di ba? Kung ano yung ina-attract mo, yun yung makukuha mo. So, yun. Diba?
So, lalo dito, pagdating sa business natin, di ba, ang dami natin sa labas na maririnig na negative, wag mong pakinggan. Kasi bakit negative nga eh. Di ba? Kaya minsan nangyayari, bukod sa ang member hindi pa tumatagal, hindi na-expose sa mga training meeting, simple, bago pa lang sila, tapos ang dalas nila na makinig sa mga hindi naman front row member. Yung front row member ka, pero nakikinig ka sa hindi front row member. Sabi ko nga, Maraming ano yung ganyan. kayang ituro sa atin yan? Ano yung kayang sabihin sa atin yan? Ano yung maitutulong sa atin kapag sa ibang tao tayo nakinig? Eh hindi nga sila, wala nga silang experience regarding sa ganito, di ba? So, kailangan, di ba, pag negative, huwag nang pakinggan kasi madalas na-absorb eh. Di ba, pag sinabi sa'yo ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo, oh, ba't sumali ka dyan? Di ba, hindi ka kikita dyan. Meron akong kaibigan, may kumari ako, hindi naman naging successful dyan. So ngayon, ikaw, hindi ka pa nga tumatagal, di ba, mga 1 week ka pa nga lang, baka mga ilang araw ka pa lang eh. Dahil nakinig ka, okay? Hinayaan mo yung tao na magbigay sa'yo ng comment sa sarili mo. Anong nangyari? Binigyan ka ng comment, nang hindi ka man lang nagtatry, hindi ka pa tumatagal, ang malupit, nilagay mo sa utak mo. Ay, hindi ko nga kaya. Diba? Ito, ginagawa mo si front row, nagsisimula pa lang, nahirapan ka ng konti, maaalala mo yung sinabi sa'yo. Diba? Nag-manifest. Diba? Kasi totoo eh, kung ano yung nasa utak natin, yun yung nagma-manifest eh. Yun yung nagiging ano sa atin eh, umiikot sa utak natin. Diba? Kaya ako noon, nung nag-i-start ako, nung nag-decide ako, nasabi ko, wala namang maitutulong sa akin pag negative na tao. Sabi ko, basta may marinig akong negative, hindi ko papakinggan. Diba? Hindi ko papakinggan kasi bakit? Sayang, unang-una, sayang oras ko. Pangalawa, nag-join ako sa front row para may magbago sa akin. Paano may magbabago sa akin kung laging negative yung maririnig ko? Diba? Sabi ko nga, mahiyain na nga ako. Diba, makakarinig pa ako ng hindi mo kaya yan. Diba? Although hindi ko naiwasan, diba, na makapakinig ng ganun. Pero nung nag-front row na ako, iniwasan ko sila eh. Kasi totoo, kailangan mong umiwas sa mga tao na negative. Diba? Kasi yan yung maghahatak sa'yo pababa eh. Yan yung tinatawag natin na crab mentality. Diba? Yung tipong nagsisimula ka pa nga lang, diba, hinatak ka na pababa. Diba? Eh madalas naman din, diba, sabi nga, bakit tayo sinasabihan ng ganyan ng ibang tao? 'Di ba? Hindi dahil walang mangyayari sa yung maganda. Marami diyan takot silang maging successful ka, umangat ka sa buhay kasi pwede mo silang maiwan. 'Di ba? Pero 'di ba? Sabi meron nga tayong challenge diyan eh, 'di ba? Ito isipin mo, what if? What if lang yung taong nagne-negative sa iyo, bigyan mo ng deal. 'Di ba? Yung tipong sabihin mo, friend, pag kumita ako dito sa front row, 'di ba? Pag bumili ako ng iPhone 12, pag kumita ako dito, bibili ako iPhone 12. Meron ka din. O, 'di ba? Ano kaya sasabihin sa iyo ng tao? Ano kaya sasabihin sa iyo ng kaibigan mo? Sige, friend, go mo 'yan. Alam kong kayang-kaya mo 'yan. 'Di ba? Naniniwala ako sa iyo, nagawa nga ng marami, ikaw pa. Alam mo kung bakit? Bakit positive? Kasi meron silang mapapala. Binigyan mo ng deal eh. 'Di ba? So in short, 'di ba, ang negative nagbabago din ng paniniwala. Depende sa kung ano yung mapapala nila. Tama, mali. 'Di ba? Kaya pag ikaw, 'di ba, inaayos mo yung buhay mo, gusto mong umasenso, wag kang makikinig sa mga taong hindi pa nakakarating sa ganung buhay. 'Di ba? Kasi wala silang maibibigay sa iyo. Well, eto naririnig natin to sa mga ibang successful, 'di ba, na nakuha na yung tagumpay sa buhay, na pag nag-speech sila, sinasabi nila thank you sa mga negative kasi tunay din. 'Di ba? Kasi marami rin talaga na yung mga negative na narinig nila, naging nila yan, naging kumbaga yung binato sa kanila, yan yung tinayo nilang 'di ba, palasyo, o 'di ba? Yun yung tinayo nilang ladder para sa success na nakuha nila. Kung saan pinatunayan nila sa ibang tao na yung sinasabi nilang mali is, 'di ba, maipakita mo na hindi totoo. 'Di ba? Yun nga yung prove them right or prove them wrong. Tulad niyan, front row ka na. 'Di ba? Prove them wrong. Prove them wrong na walang mangyayari sa maganda, 'di ba, na hindi ka magiging successful. 'Di ba? Kaya sabi ko sa iyo, sama ka lang lagi sa mga positive.
Kasi ang positive, iaangat ka niyang pataas. 'Di ba? So, hatakan lang pataas yan yung kailangan natin dito. And sa front row, yan yung meron tayo, yung ganyang culture. Okay? Kaya dito hindi importante kung ano yung pass mo. 'Di ba? Kahit ano yung pass mo, kahit gano'ng kapangit yan, ang importante sa atin dito sa front row, may pangarap ka and willing ka magpahatak pataas. Ayan, apps. Kaya guys, after ng pandemic, 'di ba? Hindi porke negative sa COVID yung tao, didikitan mo na, 'di ba? Pag negative mag-isip, anong sasabihin mo? Social distancing tayo. 'Di ba? Negative mag-isip eh. Layo-layo tayo sa, 'di ba? Dati sinasabi namin pag negative, tawag natin diyan. Sorry sa mga kumakain ha. Tawag natin diyan tae. 'Di ba? Kasi 'di ba pag tae lalayuan mo. 'Di ba? Malayo pa lang iiwas ka na. So ganun 'yun, guys, para pag medyo mahina pa ang mahina pa ang bilib mo sa sarili mo, para makaiwas ka lang na maapektuhan, kasi katulad nga ng sabi ni Tiff, hindi mo talaga maiiwasan minsan. Kasi majority ng tao is negative mag-isip. Majority ng tao, mas marami ang taong negative mag-isip, negative ang sinasabi, kaysa sa positive mag-isip at positive sinasabi. Majority lagi yan, guys, negative. Kasi di ko alam kung yung reason, pero mas madali kasi makiniwala sa negative kaysa sa positive. Mas madali kasing, alam mo yung mag-agree sa negative kaysa sa positive. Kung mapapansin nyo, kaya nga sa balita, puro negative compare sa positive eh. Onti lang ang binabalitang positive eh. Mostly negative. Minsan, ganun ang tao eh. Di ba? Ang chismis, majority ng chismis, negative. Onti lang yung chismis na positive eh. Kaya nga minsan pag sinabi mong chismis, negative na agad eh. Kasi majority dyan is negative. Kaya guys, layo-layo sa mga negative, 'di ba? Na mag-isip. Hindi lang, 'di ba? Isipin mo na lang may COVID 'yun. 'Di ba? Layo-layo ka doon. Tsaka alam mo totoo 'yun eh. Naalala ko habang nag-share city. Naalala ko dati, tinuro to ni Apps Richmond. Na tinuro sa kanila ito nung nagsisimula sila sa company na ang tao mas mabilis, paano mapapatunayan na mas mabilis maniwala ang tao sa negative? Sabihin mo daw araw-araw na masasagasaan ako. Sabihin mo daw yun 10 times. Every day, every morning, pagkagising mo, masasagasaan ako. Sabihin mo every day. Sasabihin mo hindi. Hindi, 'di ba? Kasi baka mangyari. Baka mangyari, 'di ba? So, maraming tao mabilis maniwala sa negative. Eh kung ganun pala, bakit hindi mo i-convert into positive? Kaya tinuro sa akin ni Alf Richmond to na ginawa ko. Tinuro sa amin na ginawa ko talaga na sabi ni Alf Richmond, sabihin mo everyday, pagkagising mo, yayaman ako. Ginagawa ko yun. Di ba? Wag mo nga, sabi nga lang ni Alf Richmond, wag mo lang sasabihin ng may kasama ka. Di ba? Baka daling ka sa mental. Di ba? So, sabihin mo siguro habang naliligo ka. Ako actually habang naliligo. Sabihin mo, alam mo yun, pwede mo sabihin ng tahimik. So, yayaman ako. Kasi mindset mo nang maayos yung sarili mo eh. Ang ganda nun eh. Positive eh. Kumbaga yung ibang mga successful, ganyan ang parang routine nila sa morning. Nagme-meditate sila talaga. Talagang gusto nila positive yung isip nila para the whole day, positive yung mangyari. Kaya yan yung sinasabi ni Tiff kanina na attraction. So pagkagising nyo guys, dapat positive na agad ang isipin mo. Panoorin mo positive. Huwag balita. Manood ka ng video na nakaka-positive. Manood ka ng mga, alam mo yon, mga short videos, yung mga fina-follow mong mga influencer or mga wealth coach na positive ang mga sinasabi. Panoorin mo yun para, alam mo yun, maganda. So, makinig ka ng music na positive. Huwag ka makinig ng music na negative. Kasi,
Hindi mo mapansin, mahahawa ka dun eh. So, yun. Kaya sabihin nyo everyday, guys. Ginawa ko talaga yun. Sabihin mo everyday, 10 times, araw-araw, na magiging successful ako. Ikaw na bahala, basta pasid magiging successful ako, magiging successful ako, magiging successful ako. Ang sarap sa feeling is 10 seconds lang yun or 20 seconds lang yun ng 24 hours mo. Walang mawawala, di ba? Eh, paano kung mangyari? Di ba? Kung sa negative nga di ba? Natakot ka dahil baka mangyari. Eh, di sa positive, matuwa ka pag nangyari. So, yun, may natutunan ako kay Tip. Yung sa, di ba? Yung sa pag-deal doon sa mga negative. Di ba? Pag may negative kayong kausap, lagi nyong i-deal na yun. Di ba? Nini-discourage ka. Sige, pag yumaman ako, kalahati sa'yo. Pero syempre, joke lang yun. Di ba? Para lang tumahimik. Para lang tumahimik. Kasi kung di ba, kung negative yan, tatahimik yan eh. Oo nga, pag yumaman to, at least, ya. So, pag may mga negative kayong mga nakakausap, lalo na sa bahay nyo, kasi ang hirap iwasan pag sa bahay nyo, o katabi mo, or, di ba, kapatid mo, or parents mo. So, yun na lang ang sabihin mo para matahimik. Pag yumaman ako, 50-50 tayo. Di ba? Pag tsumeke ako, 50-50 na tayo. Siyempre, pag nangyari, wag mo bigyan. Wag mo bigyan, pasalihin mo at pahatawin mo din. So, yun guys. Tama yan. Think positive lagi tayo. Okay? Importante yan guys kasi kami ginagawa namin yan eh. Actually, lahat ng successful na tao, ganyan talaga ganyan talaga, dinaanan talaga yan. Ganyan talaga, positive mag-isip, positive ang ina-attract. Kaya naging successful. For me kasi, hindi ka maging successful pag hindi ka positive mag-isip eh. Hindi ko alam kung may kilala ba kayo mga successful tapos negative mag-isip. Di ba? Alam mo yun? May kinakausap kang successful tapos negative sila mag-isip. Wala eh. Parang wala eh. Walang ganun eh. Kaya alam mo na pag negative ka mag-isip, hindi ka magiging successful. Or negative yung kausap mo, mag-isip, alam mo na hindi magiging successful. So, yun. Tama. Kaya apps, 'di ba, sinasuggest natin sa mga member, like syempre nung nag-start tayo mag-avail ng package, magkano lang ba nilabas natin? Baka yung iba dito bronze package, 'di ba? 4,000. 4K lang. 6,000, 10,000, 15,000. Pag titingnan mo siya talaga sa value niya, guys, sobrang maliit lang talaga. 'Di ba? Kaya minsan hindi natin na-value yung business, 'di ba? Yung front row. 'Di ba? Kaya nga sinasabi namin, taasan mo yung tingin mo sa front row para at least yung pagiging positive mo, 'di ba? Yung positive mindset mo may ilagay mo dito sa business natin kasi minsan ganun eh. Napabaliwala yung ganda ng business kasi nga tinitingnan mo maliit lang naman puhunan ko eh. 'Di ba? Tulad niyan, kunwari, 'di ba? Kunyari ang business mo is McDo, o 'di ba? Magkano mag-franchise ng McDo? Nasa 50M. O 'di ba? Try mo kayang mag-isip ng negative, yung tipong malulugi yung McDo ko. 'Di ba? For sure hindi mo iisipin eh. 'Di ba? Kasi nakita mo 10 million to, hindi pwedeng negative mag-isip. Yun guys. Yung sinasabi Nagtayo ka ng McDo, tapos ang iniisip mo, mas masarap sa Jollibee, mas masarap sa Jollibee. may problema yun sa'yo nun. 'Di ba? May ano na yan, apps, may mali na doon. 'Di ba? Pero yun, 'di ba? In short, pag nagnegosyo ka, wala kang ibang dapat iisipin kundi lahat ng ikakaganda ng business mo, lahat ng ikakabuti. Huwag kang mag-iisip ng ikakasama, 'di ba? Guys, yung business natin, front row, ito lang yung makikita mo na maliit ang puhunan pero sobrang laki ng kitaan. 'Di ba? Doon pa lang sa maliit ang puhunan, 'di ba? Compare sa ibang naglalabas ng milyon-milyon sa business nila para kumita ng milyon. Sa atin, mag-iisip ka na lang ng positive para at least mag-grow yung business mo. 'Di ba? Yan na lang yung hinihingi sa atin, yung mag-isip ka ng maganda. Okay, kasi yung pang start hindi na eh. Actually, 'di ba? Parang nag-avail lang tayo dito ng products. 'Di ba? Nag-avail lang tayo ng products, hindi naman talaga tayo totally naglabas talaga ng puhunan na malaki. So, always think positive, 'di ba? Huwag kang Kumbaga, anong mas madali? Maglabas ng milyon-milyon
sa isang negosyo or maglabas ng 4K, 6K, 10K, 15K at mag-isip ng positive. So, doon ako sa maglalabas ng maliit at mag-isip ng positive. Di ba? Kaysa maglabas ng mga milyon-milyon na hindi naman sure, di ba? Na pwede pang kumita. So, hindi guarantee guys, pag naglabas ka ng milyon sa isang negosyo, milyon din ang kikitain mo. Ang mahirap, milyon nilabas mo, milyon din ang talo mo. Dito sa negosyo natin, 4K ang nilabas mo, wala ka na agad talo. Bakit? May produkto ka na agad nakuha, ininom, ginamit, di ba, sabon. So, yun yung maganda. So, yun, Apps. Actually, may kadugtong yan, Apps, eh. Ito. Ayan. Always see the good things in every situation. Diba? Dahil everyday tayong humahataw sa front row, everyday. Okay? May mangyayari at mangyayari. Hindi lang siya puro maganda. Okay? Ito, sa mga bago, diba? Bagong business partner, bagong first time, diba, na sumubok sa ganitong business, maraming mangyayari. Maganda at pangit, actually. Diba? And kahit hindi, sinasabi naman natin to, kahit hindi front row, diba, sa buhay ng tao, merong maganda at pangit talaga laging nangyayari. Hindi, balance ang mundo eh. Diba? Parang yes or no. Diba? So, ganun siya. Ang importante is, yun nga, diba, pag positive ka, connected dyan, yung lagi mong nakikita yung ganda sa isang pangyayari. Diba? Lagi ko itong sinasabi, sa bawat sitwasyon, may pagkakataon. Diba? Wag na lang po tayong lumayo, yung ngayong pandemic natin. Okay? Marami nung una nag-react pa. Ano to, hindi maganda, 'di ba? Grabe, madaming puro negative ang problem, 'di ba? Naglabasan yung mga negative, 'di ba? Na ganito ganyan, reklamo. 'Di ba? Pero kung titingnan natin, 'di ba? Front row tayo, swerte pa rin nga tayo eh. Kasi pag front row ka, hindi mo kailangan mag-work. May option ka na hindi magtrabaho. 'Di ba? Na hindi lumabas ng bahay. Na kumita ka pa din habang nasa loob ng bahay gamit lang yung internet. 'Di ba? Internet, laptop, cellphone. At plus yung kasipagan, okay? Kasi kahit naman may wifi ka, may CP ka, may laptop ka, kung tamad ka naman, 'di ba? Baliwala yung pagiging front row natin, 'di ba? So in short, may chance pa rin tayo. Kailangan mo lang tignan siya, 'di ba, na pagkakataon pa din. 'Di ba? Sabi ko nga, ako, napakaswerte ko. Buti na lang 10 years ago, hinataw ko na yung front row. Kasi sa totoo lang, 'di ba, nung pandemic, ako first time ko din to, 'di ba? Parang halos lahat naman tayo, first time natin to na experience. Oo, lahat. Kasi yung huli pa, parang Spanish flu pa yun eh, di ba? So, wala pa tayo. Di ba? So, first time ko, naisip ko, grateful din talaga na humataw ako 10 years ago. Kasi, di ba, first time, walang idea sa ganito, paano mag-a-adjust, mag-a-adapt. May ipon, di ba? Yan yung sinasabi natin eh. Huwag kang makampante dahil dati wala pang pandemic. Buti na lang hindi nakampante. Humataw. Di ba? Kasi never naman pumasok sa isip ko magkakaroon ng pandemic na tipong yun na napapanood ko. Paghahandaan ko. Di ba? Yung katulad sa TV na, alam mo yun, yung mga napapanood lang natin sa pelikula na mga pandemic, may mga ganun eh. Yung may mga outbreak. Di ba? Na mangyayari siya sa totoong buhay. Mga apocalypse. yung alam mo sa sarili mo na nakapaghanda ka. Hindi dahil hinantay mo pa yung problema, pero dahil kahit wala pang problema, humataw ka na. O, 'di ba? And yun ngayon, yung paghataw sa pandemic, basta humataw ka, adjust ka, adapt ka. Kasi nga, yung mga mentors naman natin dito, hindi tayo pinapabayaan sa kung ano yung mga pwede natin gawin. Kailangan mo lang talagang willing to adjust ulit eh. 'Di ba? Kung dati humahataw tayo offline, 'di ba? Masarap naman din talagang humataw offline, pero ngayon kailangan no choice, online tayo. 'Di ba? Pero hindi sinabi na mabuhay ka sa nakaraan, 'di ba? Yung tipong aantayin mo na lang mag-offline ulit, 'di ba, bago ka humataw. 'Di ba? Katulad ng namin, 'di ba? Sakto po kasi ako po
bago pa lang po yung baby ko, kakapanganak ko pa lang din, 'di ba? Syempre, gusto ko maalagaan, pero gusto ko pa din na maalagaan din yung grupo, 'di ba? So, eto, nakita ko yung chance na nagkaroon ng ganito, Magagawa mo dalawa. nagkaroon ng ano yes, sobrang gamit na gamit ka, pero alam mo yun, parehas mong naalagaan. Yes. 'Di ba? So, tinignan ko siya as positive talaga, 'di ba? Positive pa din na positive pa rin yung impact sa akin. Kasi 'Di ba? kung hindi nag-online, is either mamimili ka, 'di ba? Or hati. 3 days sa grupo, 3 days sa network. Pero since nangyari ito, tama, 'di ba? Ngayon nagagawa mo both sa isang araw. Araw-araw. Tama. So, ganun. 'Di ba? Katulad na lang din, nung nag-start ako, madalas nai-Indian ako. 'Di ba? Kaway-kaway sa mga nai-Indian. Lalo ngayon sa online, 'di ba? Yung tipong nilock sked mo, maya-maya, 'di ba? Naka-block ka na. 'Di ba? Yung bago mag-start yung obong, sabi, Hindi mo na mahanap. Tapos nung nanonood na, 'di ba? Wala kang naging guest, 'di ba? Kasi hindi na nagparamdam. 'Di ba? Isipin mo online na nga lang, di pa nagparamdam, 'di ba? Pwede namang manood na lang, 'di ba? Check lang yung front row. Wala eh. Ganon talaga. Actually, hindi naman yan maiiwasan kasi sabi nga, ang proseso ng network, mahihirapan ka, ganyan, pero ipupush mo. O, 'di ba? Ganoon, ilang beses sa akin nangyari yan. Pero alam nyo, tinitingnan ko na lang din na pag may humindi sa akin or hindi natuloy na invite, na pay in, 'di ba? Or even na nga lang yung member ko na hindi nag-active eh. Sabi ko, okay lang. Kasi baka mamaya, 'di ba? Hindi para sa akin. Or baka mamaya, meron siyang hindi gagawin na maganda, kaya hindi na tinuloy. O, 'di ba? Pero, nung na-Indian ako or hindi tumuloy yung taong kausap ko, hindi ako nag-stop. O, 'di ba? Hindi ako nag-stop. Ang ginawa ko, pinalitan ko lang ulit. O, 'di ba? Kasi katulad niyan, pag ikaw na-Indian ka or nahindian ka, hindi naman totally talo ka eh. Actually, panalo ka pa din. Kasi bakit? Nagkaroon ka ng experience, gumaling ka, nahasa mo yung skills mo, 'di ba? Para the next time na gawin mo ulit siya, mas gumaling ka. Yun yung nakita ko sa kanya. O, 'di ba? Yung iba kasi, pag nakakalimang invite na, 10 invite na, ano na eh, ang tamlay na, hindi na makausap ng maayos. Partida, lalaki pa minsan, 'di ba? So, alam mo 'yon, nanghihina na agad. O, 'di ba? Nawawala na ng energy, 'di ba? Down na, 'di ba? Pero hindi ka dapat ma-down. Kasi bakit? Part 'yan ng business, part 'yan ng pagiging front row mo. 'Di ba kahit naman sino tanungin mong upline, 'di ba? Apps na Indian ka ba? Apps na ano ka ba? Ang sasagot lang sa niyan, oo. Maski nga yung mga taong sikat na eh, 'di ba? Minsan nai-Indian pa. 'Di ba? Tayo pa kaya, 'di ba? Ako inisip ko yun, ako pa kaya, 'di ba? Sino ba ako? Wala pa naman akong ano. And even naman kahit magkaroon, 'di ba? Yun yung nakita ko, yun yung napansin ko eh. Yung dati naglalakad pa ako, nagko-commute pa ako, nahihindian ako. Nung nagkaroon ako ng kotse, Honda City, nahihindian pa din ako. Nung nagkaroon ako Mustang, nini-Indian pa din ako. Kahit nga ngayon naka-Ferrari na, nai-Indian pa din ako eh. 'Di ba? In short, kahit na super pass talaga yung maging sports car ko o kaya kung ano man yung ma-achieve ko, meron pa rin magno-no. Pero ang importante, guys, tingnan nyo to Nung time na naglalakad pa ako, nagko-commute ako, imagine kung nag-stop ako, okay, dahil na Indian ako or alam mo yun, nag-stop ako, makakarating kaya ako sa Honda City ko? Hindi. 'Di ba? Kung doon sa Honda City, nag-ano pa rin ako, nag-invite pa din ako, nahindian ako, tapos nag-stop, naka-Mustang kaya ako. 'Di ba? Naka-Camaro kaya ako, naka-Ferrari kaya ako. O kaya yung bahay namin napagawa ba? Hindi. In short, yan yung yan yung epekto na lagi mo nakikita yung ganda sa isang sitwasyon. 'Di ba? Remember, hindi naman end of the world or period na kapag may pangit na nangyayari. 'Di ba? Actually, ano yan, mas lalo kang matcha-challenge. 'Di ba? So, yun apps. Kaya yun, tama nga yung sinabi mo, Tiff, na 'di ba, dati hindi naman natin alam na magkakaroon ng pandemic. Pero bakit kami
humahataw or bakit karamihan ng mga uplines ngayon na ang lalaki ng cheque tapos nagkaroon ng pandemic. Kasi alam nyo, ang mindset kasi ng mga networker or dito sa front row, 'di ba ahead tayo mag-isip kasi, 'di ba? Sabi nga, advance mag-isip. Ang mindset kasi namin kaya kaming mga uplines, hindi kami nakampante kasi alam namin na someday, 'di ba, magkakaroon ng problem. Hindi lang namin alam kung anong problem. Kasi nangyayari 'yun eh. Kumbaga, nangyayari 'yun eh. Kahit anong gawin mo, mangyayari at mangyayari 'yun. Pero dahil nga alam mo na pwede siya mangyari sa future, pwede mo nang masolusyonan ngayon pa lang kahit hindi pa siya nangyayari. So, katulad ng nangyari nga na nagkaroon ng pandemic, since hindi kami nakampante, hindi kami na-relax, so nagpalaki ng grupo, 'di ba? Palaki ng income, nagpalaki ng savings. So may nangyaring ganyan, hindi ka masyado, alam mo 'yun, worried, 'di ba? So ang worried mo hindi na about money, ang worried mo hindi ka makalabas, hindi ka makapag-travel, sayang. Dapat nasa South Africa kami, dapat na ngayon nasa Disneyland kami. Yung mga ganun na lang ang wino-worry mo na sayang naman, hindi tayo makapag-celebrate ng birthday, hindi tayo makapag-mall, hindi tayo makapasyal. Kasi nag-prepare ka ng ahead eh. Kaya nga sa inyo, lahat kayo, guys, kumikita or magpakita pa lang, nagsisimula pa lang, once na kumikita ka na or nagkakaroon ka na ng income grupo, tuloy-tuloy mo lang ng tuloy-tuloy mo lang. Huwag kang titigil. Na-achieve mo yung goals mo pa isa-isa or na-achieve mo na lahat ng goals mo, huwag ka hinto, tuloy-tuloy mo lang. Kasi hindi mo alam kung ano yung pwedeng mga mangyari sa future na alam mo yon na mapaghahandaan mo. Ako yan ang laging nasa isip ko. Halimbawa, ikaw, wala ka pang pamilya ngayon. Pero, alam mo, someday, magkakaroon ka ng pamilya. So, dapat tuloy-tuloy ang hataw mo para pag dumating yung may pamilya ka na or may anak ka, na kailangan mong, 'di ba, buhayin, kailangan mong, 'di ba, i-provide yung mga gusto mo, prepared ka na. Hindi yung bahala na si Batman. 'Di ba? Bahala na si Batman, bahala na kung anong mangyari, bahala na kung ano, sige. Alam mo 'yon, yung hindi ka nagpaplano. Kaya ang ganda na nasa front row ka kasi dito advance tayo mag-isip. Kumbaga, lagi tayong nagpaplano for the future. So, kaya kahit anong mangyari sa sitwasyon, dapat, yun nga, positive ka mag-isip na alam mo may magandang outcome to. Kaya tulad ng sabi ni Tiff, positive na, ako isang positive na naisip ko nung nagkaroon ng pandemic, na naisip ko, mas maraming tao magiging open-minded dahil nagkaroon ng pandemic. Hindi lang sa network, kumbaga, mas magiging open-minded ang tao kasi wala silang choice kundi talagang mag-try ng bago. Kasi katulad niyan, walang trabaho, kailangan niya mag-try ng bago para maging hindi lang maging successful, para kumita. 'Di ba? So, sample, yun na kumakalat ngayon yung flight attendant na nagde-deliver ng LPG. Nakita niyo ba yun sa Facebook? Naisip niya kaya yun no nagtatrabaho siya sa sa eroplano na dadating ang time magdi-deliver siya ng LPG. Hindi eh. Nangyari yun nung nangyari yung pandemic. Di ba? So, may mga ibang mga tao, may negosyo, pero ngayon, di ba? Sa online. Hindi nag-online before, pero ngayon sa online. So, dapat talaga tingnan mo yung ano. Ako, for me, tingin ko, ang daming tao ngayon na nag-work before, tapos hindi na babalik sa work kahit mawala yung pandemic. Bakit? Kasi naka-experience na siya na kumita sa business, sa front row, or sa pagbenta-benta, na na-realize niya, mas ang daming advantage nito kaysa sa ginagawa ko dati. 'Di ba? Katulad nung kinikwento nga ni Tiff, mas kaya niya nang gawin yun yung kasama niya yung family niya at grupo niya. 'Di ba? Kaya niya gawin pagsabayin. So, compare dati na kailangan mong, ako, naalala ko, no,
Nagne-network ako. Lagi akong wala sa Manila, lagi ako nasa probinsya. So kumbaga kailangan ko mamili ngayong linggo sa grupo ako. Next week siguro sa family. Dati ganun. Ngayon pwede mo pagsabayin. So, yan yung sinasabi namin na guys, pag positive ka mag-isip, yan. Kahit negative ang nangyayari, positive yung makikita mo. Actually, yan ang totoong positive mag-isip. Diyan mo malalaman kung totoong positive ka na mag-isip. Kasi guys, madali mag-isip ng positive pag maganda ang nangyayari sa'yo. Pero pag pangit ang nangyayari sa'yo, yan yung challenge. Diyan mo malalaman kung talagang positive ka mag-isip. Di ba? Kung pangit na nangyayari sa'yo, pero positive ka pa rin mag-isip, yan, masasabi kong positive ka talaga mag-isip. Diyan mo matitest. Di ba? So, yung tipong nag-iisip ka ng positive na kahit na malit ang cheque mo, kahit nawawala ang grupo mo, kahit na alam mo yun, negative na ang nangyayari. So, guys, i-practice nyo yan. Hindi nyo kailangan umatid ng maraming trainings para magawa yan. Hindi nyo kailangan, alam mo yun, na mag-alay ng manok or anuman para maging ganyan. Napapractice yan, guys. So, yun nga yun, sa mga kasama, sa mga pinapanood, sa mga pinapakinggan, at sa mga success story. So, kasi guys, hindi naman lahat ng nangyari sa amin puro positive eh. Actually, maraming ang negative. Kaya nga kami nandito kasi katulad ng nakita niyo sa picture na 'yan, 'di ba? Nakikita namin yung positive na pwede mangyari. Actually, diyan ka mapapabilib talaga kay Sir Sam. So, kung meron akong taong unang iisipin na sobrang positive mag-isip, si Sir Sam. Dahil every time na minsan, syempre ako, normal lang ako eh. Every time na may problem, nilalapit ko sa kanya, iba agad ang reply niya. Positive agad. Wala pang pag-reply niya agad, yun na yun. Nakikita niya na agad kung ano yung positive. Yan yung talagang gusto kong makopya kay Sir Sam. Na talagang grabe siya mag-isip ng positive. So, sabi niya nga, lagi niya sinasabi, hanapin mo lagi yung positive sa pangit na sitwasyon. 'Di ba? So, normally yung positive diyan sa pangit na sitwasyon, ano yan eh, sa after. Di ba? After mong makarecover, after mo, yung mga ganun. Kaya, yun, malaking bagay yan guys sa network at sa success. Importante yan. Okay? Parang nawala yung mic motive. Ayan nga, aso wala. Ayan, winner's mindset. Actually, ito guys, ano lang to eh. From the word winner mindset dapat, yun nga, parang positive lang din lagi iniisip mo. Itong laban natin na to sa front row, ito yung totoong laban natin. Okay? Kasi ito yung kukuha ng mga pangarap natin, yung mga goals natin. So, kahit na nag-start ka pa lang yung journey mo sa front row, dapat, alam mo yun, ngayon pa lang, alam mo na tapos to ng maganda. 'Di ba? Yung sinasabi sa atin na pag nag-declare ka, 'di ba? Pag dineclare mo, kahit nagsisimula ka pa lang sa laban, alam mo na makukuha mo siya. Kaya nga ito yung yung lagi kong ginagawa. Nagpapasalamat na ako agad kasi alam ko makukuha ko. 'Di ba? So, yun. Yan apps. Tama yun. Ganun talaga dapat. Sample na yan ng pagiging positive. Diba? Sample na yan ng pagiging positive mag-isip. Diba? Dapat alam mo na nayayaman ka sa front row. Dapat alam mo na lalaki grupo mo. Dapat alam mo na dadating ang time, ikaw naman yung may picture na hawak yung first million mo.
Dapat alam mo na mapapatayo mo yung dream house mo. Dapat alam mo na magdadrive ka rin soon ng sports car. It's either Mustang, Camaro, Ferrari, i8, GTR, R8. So, dapat alam mo na ngayon pa lang. So, importante yan. Okay? Next tayo. Yan, next. Ayan. So, apps. Ayun. Dreams naman tayo. Guys, So, sa lahat yan. ng viewers natin tonight, lahat ba dito may pangarap? At kung meron, ano ba yung pangarap mo? 'Di ba? Kasi bago mo sana simulan yung paghataw, yung pag-intindi, paano mag-invite, 'di ba? Sino yung mga taong kakausapin mo? Sana ngayon pa lang alam mo na kung ano ba talaga yung gusto mong makuha sa front row. 'Di ba? Kasi mas madali at mas kakayanin mo lahat. Lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng effort na kailangan mo ilabas sa front row kung alam mo kung ano yung kapalit. Diba? So, yun yung tinatawag nating eyes on the prize. Diba? Kaya kahit anong struggle mo dito na pagdadaanan, kahit anong trials, hindi ka susuko kasi alam mo kung ano yung nag-aantay sa'yo sa dulo or kung ano yung gusto mong makuha dito. O, 'di ba? Kaya ako guys, nung nag-start ako, sabi ko nga sa inyo, yung offline is iba rin talaga yung iba yung galaw mo doon eh. Lahat gumagalaw eh, utak, 'di ba? Physical, lahat. Kasi nagda-drive kami, 'di ba? Kami, nagtotok kami sa mga seminar, training talaga. And talagang hindi siya guys, hindi katulad ng online. Yung online nasa loob ka lang ng bahay. Doon sa amin bago pa kami mag-talk, alam mo yung magda-drive pa kami ng ilang oras, pagdating doon pagod na kami, pero still energetic pa rin kami bago kami humarap sa tao. Bakit? Kasi ang matimbang sa amin hindi yung puyat eh. Hindi yung pagod, hindi yung paus ka pag nagtoto ka. Ang matimbang sa amin is yung pangarap na naghihintay sa amin after 5 years, 10 years, 20 years, hanggang dulo. 'Di ba? Na ang matimbang sa amin yung pangarap namin. 'Di ba? Yung na willing kaming mapagod, willing kaming lahat gawin para doon. 'Di ba? Kasi doon mas lumabas yung potential namin eh. Kasi ang sarap nga namang humataw sa front row, guys. Kasi sa front row, 'di ba? Ibibigay sa iyo lahat ng pinapangarap mo. Ikaw na lang magsasabi kung ano yung gusto mo makuhang pangarap. Samantalang sa labas, ako na experience kong trumabaho, pero alam mo 'yon, overwork, underpaid. Alam ko 'to, alam 'to ng mga nagtatrabaho. 'Di ba? Yung pakiramdam na pagod ka pero at the end of the month walang natira, 'di ba? So, 'yun. 'Yun yung maganda sa front row. Kapag may pangarap ka, makukuha mo siya and lahat kakayanin mo. Apps. So, importante, syempre, di ba, alam mo yung why mo talaga. So, dreams kasi, halo-halo na yan. May either material, or iba-iba. Di ba, meron sa family, meron sa magulang, di ba? May mga pangarap na hindi naman puro kotse, hindi naman puro pera. Yung iba, mapauwi yung magulang. Well, connected pa rin sa money. Di ba? Kasi hindi mo mapapauwi yung magulang mo at mapapahinto sa trabaho mo kung hindi ka kikita ng malaki dito. Or hindi mo kayang i-provide yung napo-provide ng trabaho ng parents mo sa abroad. Kumbaga, kaya napakaganda ng front row eh kasi hindi lang material na bagay yung makukuha mong pangarap dito, guys, kundi lahat ng pangarap mo. Gusto mo mapahinto yung magulang mo, gusto mo mapa-retire, gusto mong mapauwi yung asawa mo from working abroad, gusto mong, alam mo yun, lahat eh. Lahat ng mga pwede mong maging dreams, guys, pwede mo nang makuha sa front row. Yun yung kagandahan nito. Kaya yun, kaya kailangan alam mo mismo kung ano yung pangarap mo, ano yung goal mo. Kasi mamaya goal ka ng goal, hataw ka ng hataw. Sasabi mo sa front row, payaman ka. Pero hindi mo naman alam kung para saan. Mamaya, bigyan ka ng 10 milyon ngayon, hindi mo alam anong gagawin mo. Hindi mo alam kung anong bibilin mo. Pwede ka makaisip bahay. Tanong, saan? Magkano yung lupa na alam na bibili mong bahay? Magkano yung bahay na bibilin mo? Di ba? Pwede mo sabihin, may pangarap ako, Abs, kotse. Tanungin kita anong kotse. Di ba? Anong brand? Magkano ba yan? Dapat, guys,
alam mo talaga kung ano yung goal mo, alam mo yung pangarap mo. So, basta importante guys, meron tayo niyan. Kasi, hindi, yan ang success na kung bakit successful yung iba, bakit hindi successful yung iba. Kasi, may na-achieve tayong mga goal sa buhay natin. So, kaya importante guys, lahat tayo syempre may pangarap. Okay? Diba? Sabi nga, libre lang mangarap. Di ba? Huwag mo nang tipirin. Mangarap ka ng mangarap. Di ba? So, yan ang masarap sa front row. Tuturuan ka talaga mangarap. At tuturo sa'yo paano makuha yung pangarap mo. Hindi ka lang tuturuan mangarap. May mga iba, tuturuan ka mangarap, pero hindi naman matuturo sa'yo kung paano mo kukunin yung pangarap mo. Dito, tuturuan ka mangarap, tuturo sa'yo kung paano mo makuha yung pangarap mo. Gusto nyo ba makuha yung pangarap ninyo? Siyempre. Yeah. So, kailangan yung magpaturo lagi sa upline. Okay? Ano next natin dito? Apps, tama yon, libre mangarap. Pero hindi libre ang pangarap, Apps. Hindi libre ang pangarap. May bayad yun. May bayad. matinding bayad na time, effort, sacrifice, commitment. Actually, ang daming bayad. Pero yun yung lagi namin sinasabi guys, lalo na yung mga upline na mga successful na. Lahat worth it. Lahat sulit. Gets nyo? Tama. Yan, apps. Short-term goals and long-term goals. Ayan. Syempre, pag sinabi nating pangarap, guys, kailangan i-ano natin yan. Kumbaga, paghiwalayin natin short-term and long-term. 'Di ba? Kasi may mga short-term, ito yung mga bagay or goals na madaling makuha. 'Di ba? Yung for now, okay siya. Pero wag mong kakalimutan na meron namang long term. In short, talagang ibig sabihin tatrabahuhin mo 'to nang hindi siya, Matagal. for example, 'di ba? Short term. Ano ba yung example ng short term? Gusto mo ng laptop. Okay? Yan yung short term goal. Pero dapat hindi lang laptop yung meron ka. Dapat, 'di ba? Meron ka pang bukod doon na goal din. Kasi 'di ba, short term, madaling makuha. Baka mamaya pag nakuha mo yung laptop mo, tapos after nun wala ka ng mas long term na ginugol, mawala ka na agad, 'di ba? Sabi nga, kapag nag-hit ka ng goal, pagka-hit mo ng isa, dapat may kasunod agad. Hindi ka mawawalan. O, 'di ba? Kasi yung iba kaya nag-i-stop magsipag, nag-i-stop humataw, or kaya alam mo yun, yung effort sa kanila hindi tuloy-tuloy. Simple kasi nakadepende sa goal nila eh. Kaya pag ikaw yung member na walang goal, pansinin mo, hindi ka motivated, hindi ka inspired. 'Di ba? Kasi wala kang wala kang reason kung bakit mo sisipagan, 'di ba? Oo, may dreams, 'di ba? Pero malawak kasi yung dreams eh. 'Di ba? Kaya kailangan mong kung ano diyan yung mga gusto mong makuha agad, and sa mga yung pangmatagalan din. Ayan. So, yan, apps. Kaya dapat marami ka niyan. Marami kang short term and long term. Yung iba, naiipit na lang sa short term. Pagdating sa short term, humihinto na. Halimbawa, marami nang nakukuha sa short term goal. Nakakalimutan na dapat kailangan pang humataw at meron pang long term na goals. So, kaya dapat guys, punuin nyo yan, di ba? Gumawa ka ng list mo ng goals. Guys, isa sa mga sikreto ng mga successful, nililista talaga ang mga goals nila. Sinusulat. So, ako dati mga short-term ko, cellphone, laptop, maka-shopping, makabili ng bagong damit, sapatos. Mostly ng mga short-term goals ko, connected sa front row. Yung para ma-upgrade ko yung sarili ko. Kumbaga, connected yan eh. Yung short-term goals ko, lahat ng goals ko dyan, yung mga bibiling ko para makapunta ako sa long-term goal ko. So, kaya karamihan ng nasa short-term goal ko, pang front row. So, cellphone, dati hindi naman ako maarte sa cellphone eh, pero kailangan ko mag-upgrade. Dati hindi naman ako nagla-laptop eh. Okay na ako sa PC eh, okay na ako sa computer, pero kailangan ko ng laptop. 'Di ba? So,
Dati, masaya na ako may kotse, kahit hindi sports car, pero syempre, gusto kong mapabilis yung paglaki ng grupo ko, paglaki ng income ko. Gusto ko may sports car ako, di ba? Mustang, Camaro. So, yun eh. Ako, karamihan ng nasa short-term goals ko, connected siya papunta sa long-term goals. Yung iba, napapako lang sa short-term goals. Kasi, yun na, dumadating yung time, medyo nakakampante or nare-relax. Kaya, dapat marami kang, dapat make sure, pag nagsulat ka ng goals dyan, short and long, kailangan kunin mo. Di ba? Kumbaga kami, hindi kami aabot dito ni Tiff na may malaking grupo, may bahay, may kotse, kung hindi kami nag-set ng short-term goals. Hindi ka rin pwede kasi mag-jump to long-term agad eh. Kailangan kasi ang long-term na yan, taon yan eh. Di ba? More than 5 years, 8 years, 10 years, 15 or 20 years or more pa. So, syempre, kung yun ang itatargetin nyo agad, baka mag-quit ka kasi wala ka na-achieve. Isipin mo, 5 years na ako, wala pa ako nakukuha kahit isang goal ko. Yung short-term goal kasi parang hagdan. Kada step, short-term goal mo. So, kada may nakukuha kang short-term goal mo, paakyat ka ng paakyat, ng paakyat, ng paakyat, papunta dun sa long-term mo. Magugulat ka na lang, sa dami mo na nakukuhang mga short-term goals mo, ang layo mo na pala dun sa kung paano ka nag-start sa front row. Kaya, yun, sulat nyo yung mga goals nyo na ganyan. Then, syempre, sabi nga ni Tiff, di ba, hindi siya libre mangarap pero hindi libre yung pangarap. Kailangan mo ng matinding disiplina, lahat. Yan yung mga tinuturo ng sa mga ibang trainings pa. So, okay? Yan, example, bahay. Siyempre, gusto nyo lahat ng magkaroon ng bahay, di ba? Nakikita nyo naman yung post namin, Latif, at mga ibang uplines na, siyempre, masarap talaga magkaroon ng sariling bahay. Di ba? Masarap talaga. Example, si Tiff, alam ko, nandiyan kayo sa gym nyo. Yes, Diba? Masarap magkaroon ng sariling gym, di ba? Masarap magkaroon ng sariling swimming pool. Masarap magkaroon ng, di ba? Masarap magkaroon ng, alam mo yun, ng sariling bahay. Pero hindi mo makukuha yung bahay na yun kung hindi mo sisimulan sa short term. Na dapat ma-upgrade mo yung cellphone mo, makabili ka ng laptop, makabili ka ng kotse. Hindi pwedeng bahay agad. Okay? So talagang short term muna, then long term. Tama. Yan, upstakes tayo. Next. Yan. Ito naman yung SMART goals na tinatawag. Siyempre, kapag ikaw magsiset ka ng goal, yun nga, pasok siya sa SMART. Okay? SMART goals na tinatawag. Ano ba yung S? S is specific. Dapat alam mo kung ano yung gusto mo talaga. Katulad nung nabanggit ni Abs kanina, kunyari, example, yung kotse. Diba? Dapat alam mo kung anong kulay, anong brand, anong makina niya, 'di ba? Anong itsura, 'di ba? So, pati presyo, 'di ba? Pinaka-importante presyo. Tama. 'Di ba? Kasi yung presyo, yan yung kailangan mong i-hit para alam mo 'yon, mabili siya. Usually pag kotse naman down payment, pwede na eh. Hindi naman kailangan kunyari ang presyo niya is 1 million, kailangan ipunin mo yung 1 million. Hindi naman. Pag kotse naman, start kang ipon, pan down payment, 'di ba? Kasi yung pang monthly naman, yun yung kaya tayo hahataw lalo, 'di ba? Kasi papambayad sa monthly. So ako ganun yung ginawa ko. Okay, dati nagpunta ako ng kasa-kasa lang, nagpupunta ako, hindi naman para bumili agad kasi wala pa naman akong pambili. Sabi ko nga, pa lang. alamin ko muna yung yung babantaan mo, 'di ba? Babalikan kita, bibilhin kita, 'di ba? Masasakyan din kita, may uuwi kita, yung ganon, 'di ba? So pumapasyal-pasyal lang, visit-visit. So una parang medyo hahanapin mo pa yung feelings 'di ba? Yung feeling na kung saan ka kikiligin, 'di ba? Kasi marami talagang klase ng kotse, 'di ba? And ang importante, kapag nag-set ka ng goal mo, is kung saan tumitibok talaga yung puso mo, di ba? Para at least, di ba, madali para sa iyong makuha. Okay? Yung gusto mo talaga. Gusto mo talaga, hindi gusto na... May iba kasi naglagay ng goal pero hindi naman talaga nila gusto. Tama. Kaya hindi pa rin effective yun. Hindi guys, importante may goal ka lang.
importante gusto mo talaga yung goal mo. Tama. Apps, naalala ko dyan yung yung mga estudyante na nag-aaral. Ang kukulit ng magulang, di ba? Apps, pag tinanong yung anak, anong gusto mong kurso tapusin, di ba? Sasabihin ng anak, gusto ko ng education. O anak, maganda yan, pero alam mo, mas malaki yung kitaan sa ganito, di ba? So, alam niyo yun, ang ending, ang kukunin ng bata is yung kurso na gusto ng magulang, di naman gusto ng anak. Kaya, in the future, parang pag hindi talaga na pilitan ding mahalin ng estudyante yung kurso, ang ending, hindi rin siya bumabagsak dun sa kung ano yung tinapos niya. Kasi nga, syempre, iba kasi yung utos ng ibang tao, iba yung utos ng Gusto mo talaga. loob mo yung gusto mo talaga. So, naalala ko lang kasi, di ba, nung nauso dati yung nurse, di ba, ang dami nag-nurse. Ang dami Pero nag-nurse. hindi naman lahat, pang nurse talaga kasi, 'di ba? Nag-trending lang siya kasi In demand. in demand that time. Takot pala sa dugo. Yung iba naimatay pa pala pag may nakikitang inooperahan, 'di ba? So, wala nadala sa malaking kitaan, 'di ba? That time. So, ayun, measurable, syempre, yun nga, yung tingnan mo kung pagdating sa kotse, ano ba, long term yan o short term? Kasi, di ba, pag first car mo, usually, mga sedan. Di ba? Depende sa pasok ng income, actually, na, yung i-goal. Di ba? So, Pwede yan yung mga pinakamura muna. muna, yung kaya muna. Yung madaling ma-achieve. Yung iba kasi gusto yung Ferrari agad. Yung di ba, before pag nag-goal set ako, di ba, pag tinanong mo, anong gusto mong kotse? Palibhasa apps kasi, pag sinabi kasing kotse, ang pumapasok sa utak ng tao agad, Ferrari. Di ba? Kasi like ako, that time nung bago ako, wala akong alam na brand ng kotse kasi wala namang may kotse sa family, di ba? Ang alam ko lang mga Saraw, ganyan, di ba? Jeep. So, wala ko idea sa brand ng kotse. Alam ko agad, Ferrari, di ba? So, ayun nga din, kailangan talaga aalamin. Ayan, achievable, okay? Or attainable, kung kaya ba. Relevant, di ba? Yung tingin mo na makakatulong din talaga sa business. Okay? Or realistic na tinatawag. Makakatulong ba? Yun ba yung dapat mong kunin para sa'yo? Okay? Time-bound. May deadline. Kailangan, may deadline. Tas hanggang kailan mo gusto makuha, no? Tama. Mahirap naman apps mag-set ng goal, 'di ba? Tapos lifetime pala 'yun, no? Hindi mo alam kung kailan. So hindi naman pwedeng ganon. So kailangan talaga, kunyari pag sa mga hindi pa nakakabili ng sasakyan, kailangan mo nang i-declare or i-set kung kailan mo talaga gustong makuha yung kotse mo. Like pati sa first million mo, 'di ba? Kasi ako apps, naalala ko, nag-written goal ako before. Yung pag-emplab ko, yung first million ko, sinulat ko sa note ko na from February, end of the month 2012 to March 1st week 2012, mag-emplab ako. Tapos, same date or same month, sabi ko, mabibili ko yung sasakyan ko. February 2012. And nangyari din talaga siya. And related din siya dito, As. Yan. Tama. Diba? So, yun. Iba talaga pag sinusunod mo yung yung smart kasi talagang alam mo yun, mas siya mas ma-achieve mo yung goals mo pag sinunod mo yung yan smart na yan. Malalaman mo kasi diyan kung ano yung short term, long term mo Alam mo, cellphone, hindi mo na kailangan i-goal yung cellphone ng after 3 years or after 2 years kasi alam mo naman na medyo mura lang siya, di ba? Sabihin na natin yung mga mahal na cellphone na 40,000, 50,000, hindi mo na kailangan i-goal yan ng matagal. Kaya mo na yan i-goal ng ilang buwan. Di ba? So, maganda yan kasi para at least, yun nga, para iwas kampante yan Pag may goal ka kasi, iwas kampante. Pag ginawa mo yan, smart na yan, iwas kampante ka sa goal mo
So, yan nga, yan na dream board, yan. Yan. Yung dream board naman apps, ito yung ano natin, di ba, yung sinasabi nating target list natin, magkakat tayo ng picture, maglalagay tayo ng mga bagay-bagay na gusto natin makuha. Then, yan yung titingnan natin everyday. So, ako naman, gumawa din ako niyan before. Actually, yung sa akin, drawing din talaga, di ba? Ang tsaka niya sa drawing, pero sa isip ko, clear na clear siya. Kasi yung mga sinet ko naman na goal doon is ano talaga, alam mo yon, alam ko yung itsura, alam ko yung details, 'di ba? So nasa utak ko 'yon. So yung nasa dream board ko na 'yon, na dinrawing ko, actually natupad siya. 'Di ba lahat? Ang nakalagay sa dream board ko is kotse. Syempre kotse kasi nagta-travel ng province, mahirap mag-commute. Kotse, meron din akong bahay doon na nilagay. Tapos meron doon yung, syempre, nilagay ko doon yung yung income, 'di ba? Income. Tapos yung Travel. yung travel di ko nasulat apps mahirap. Bonus pero na lang nasulat ko 'yun. Bonus Nandun na lang din apps, travel, sinulat ko din. Pero hindi nga na drawing. Pero yung dream board kasi yan, pwede mong ilagay diyan. Unlimited naman yan. Actually, yung dream board, ang use naman yan sa atin is everyday bago mo simulan yung araw mo, 'di ba? Tingnan mo yung dream board mo. Para reminders. the whole day, alam mo sa sarili mo na hindi ka pwedeng patamad-tamad, hindi ka pwedeng kumampante, hindi ka pwedeng rumelax kasi meron kang target eh. Hindi na tayo katulad before nung hindi tayo front row, parang wala tayong pakialam. 'Di ba? Wala tayong pakialam kung Walang purpose. Tama po. Yung alam mo yun, okay lang. Ay, nonood lang ako today ng mga video-video na wala namang may tutulong sa akin, 'di ba? Or matutulog lang ako maghapon, 'di ba? Kasi kung wala kang dream board, wala kang target, wala kang purpose, yung everyday na darating sa buhay mo, mababaliwala siya. Sasayang Diba? lang ng oras. Yung maririnig natin sa ibang tao na na tumanda sila, walang nangyari. 'Di ba? Kasi yan yung mga hindi ko sinasabing wala silang pangarap, pero yan yung hindi naging clear sa kanila kung ano yung target nila. Hindi na Diba? plano. Hindi napagplanuhan, hindi nabigyan ng pansin, 'di ba? Lalo na sa atin, 'di ba? Yung syempre normally naka-program tayo sa work, gigising ng umaga, magta-time in, magta-time out, pag-uwi, mag-aayos ng pamilya, 'di ba? Magpapakain sa mga anak, matutulog, kinabukasan, maaga ulit gigising. So naka-program. 'Di ba? Kaya hindi mo namamalayan pag ganung nasa program ka ng pag-work, maano mo na lang, marirealize mo, pag dumating yung panahon na medyo hindi ka na energetic, doon mo marirealize na, ano ba yung nagawa ko sa mga nakaraan na taon ng buhay ko? O, diba? Tapos doon mo makikita kung ano yung napundar mo, kung ano yung nangyari sa buhay mo. 'Di ba? Kaya ito importante to sa mga bago nating member. Kailangan meron kang dream board, okay? Ilagay mo diyan lahat. Okay? Actually, yan ang challenge ko sa lahat ng mga nanonood ngayon na guys, yung dream board nyo, ilagay nyo sa tabi ng kama nyo. Mahalaga po yan. Actually ako, hindi pa ako tinuturuan na gumawa ng dream board. Gumawa na ako, yung coaching goal ko, kasi yun naman talaga ang goal ko kahit hindi ako tanungin, hindi ako, alam mo yun, hindi pa ako front row. Gusto ko talaga magkakotse. Kaya nung naging front row ako, syempre, mas nabuhayan ako lalo. So, meron ako nung catalog ng Civic sa Honda na binigay sa akin, na nilagay ko lang siya sa ibaw ng kama ko. Kasi yung ibabaw ng kama ko, double deck dati yung kama ko. So, may mga rehas yun. Inipit ko doon yung sasakyan. Yung catalog ng sasakyan. So, every time na nakahiga ako doon, yun yung na-imagine ko. Yun yung nasa isip ko. Kaya pagkagising ko, bangon agad. Ang mahirap lang yan yung matutulog. Hindi ako makatulog. Kasi nag-i-imagine pa ako, naisip ko. So parang, alam mo yung, gusto ko humataw kahit dapat matulog ako. So, yun yung maganda guys pag meron kang vision board, dream board, di ba? Kung ano man yan, basta pag yan nga, tama yung sinabi ni Tiff. Reminders yan para hindi ka nakakampante. Kaya yung iba,
humahataw pero minsan nakakampante kasi baka walang vision board walang dream board. Kung meron man nakatago, nasa clear book, tas nakatago yung clear book. Hindi nagagamit, hindi nadadala. Kaya challenge ko sa inyo lahat guys na may dream board ka, idikit mo sa tabi ng kama mo. Yung hindi mo pwedeng hindi mo makita sa paggising mo. Sa cabinet mo, sa salamin ng vanity mo, o kaya sa kung saan, 'di ba? Dapat meron ka rin yan sa cellphone mo, 'di ba? Para kung kahit nasa labas ka ng bahay, ako yung Instagram, ang laking bagay sa akin kasi parang dream board ko siya eh. Kasi pag nag-Instagram ako, ang mga pina-follow ko, mga kotse, mga mansion, mga bahay, mga travel. So, iba eh. Pag nagbabrowse ako, nakakatulong sa akin yung ginagawa ko kasi mas namomotivate ako. Kaya guys, challenge ko sa inyo, ulitin ko, gumawa kayo ng dream board kung wala pa, tapos idikit nyo sa kama nyo. So, tapos picture kayo, selfie kayo dun sa dream board nyo, post nyo. Tapos i-share nyo sa mga grupo nyo na gawin din nila guys. Gayahin nila. Sana maging culture natin yan na bawat member may dream board, gumagawa ng dream board. Tapos i-update mo yan. I-update mo. Kapag paunti-unti mo na nakukuha, update mo. Pero minsan, pag nakuha mo na lahat yan, minsan hindi mo na kailangan ng dream board, vision board. Kasi nasa sistema mo na yan eh. Kumbaga parang kami ni Tiff ngayon, wala na kaming ganyan sa kama namin. Kasi nasa utak na namin at alam na namin na makukuha namin yun. Kumbaga, syempre yan sa simula para nga kailangan mo bumangon, kailangan mo kumilos, kailangan mo magmadali kumain, magmadali maligo. Kasi pag wala kang ganyan, wala. Sayang oras ka lang, kain mo parang inaantok pa, ligo mo parang gusto mong nagpapatagal ka yung maligo. Pero pag may vision board ka, wala, bilis mo kumain. Kasi gusto mo na pumunta ng office. Ang bilis mo maligo. Bakit? Check mo na yung mga emails or yung mga nagme-message sa'yo. Magiging mabilis ka kumilos. Actually, isa yan sa nagpasipag sa akin. Ano next natin dyan? Baka may habol ka pa, Tiff. Apps, dagdag ko lang doon sa ipapagawa mo na yung gagawa sila ng dream board. Bukod sa yung nakalagay sa gilid ng kama, ganyan, sa taas ng dingding, pwede nyo guys gawin yung wallpaper ng cellphone ninyo, palitan nyo kung ano man yun nandyan. Kung kunyari, gawa mo yun nandyan, iyon naman na yan. In short, nakuha mo na. Ang ilalagay mo magandang ilagay sa wallpaper ng cellphone mo is yung bagay na hindi mo pa nakukuha. Tama. 'Di ba? So, pwede mo ilagay dyan yung goal mong income, yung sasakyan mong gusto, yung bahay na gusto mo rin. Totoo. Tapos, every time na pag-check mo, di ba? Yun yung makikita mo agad. Negative kausap. Yes, negative kausap mo. Biglang pag-check, pag-click, pag-sarado mo ng cellphone mo or pagbukas mo, biglang, hataw pa ako. Invite ako ng iba. Apps, pag napagalitan ng di ba? Napagalitan ka ng nanay mo, tingin mo sa cellphone mo agad, bubungad sa'yo yung pangarap mong sasakyan. O, di ba? Kumbaga, yun nga, para hindi hindi everyday time to time. Di ba? Kasi cellphone talaga yung lagi nating hawak sa ngayon eh. Di ba? Tapos, dati kasi tayo, Clearbook hawak natin lagi Clearbook apps. Parang cellphone, yung Clearbook kasi sa atin dati, parang cellphone natin. Lagi nasa kilikili yan eh. Yes, diba? So, kaya effective sa atin yung dream board. Ngayon, hindi masyado nagki-clearbook yung mga ibang member eh. Kaya talagang maganda yan nasa cellphone. Tama yun. Yes, apps. Aside dyan, apps, pwede nilang gawin, i-post nila sa Facebook nila. Yeah. Yung pangarap nila para at least pag nakuha na nila, in the future, meron silang babalikan. Kasi totoo yun eh. Yung law of attraction na tinatawag, kumbaga kung ano yung sinasabi mo, iniisip mo, di ba? Yung nakalagay lang dyan na dinedeclare mo, makukuha mo one day. Yan, declaration, yes. Importante yan. Dapat talaga declare mo eh. Tama, apps. Marami nang nag-work dyan na pangarap na nakuha sa amin, di ba? Mga uplines.
Yung sasakyan lang dati, binabantaan namin, pinopost namin sa Facebook, tapos one day, dinadrive na namin, di ba? So, para at least mabilis para sa'yo na makuha mo yung nasa listahan mo. Tama. Okay? Tama So, yan, guys. yun. Huwag kayo mahihiya gawin yan, guys. Hindi yan nakakahiya. Kasi hindi lang mga front row ang gumagawa niyan. Hindi nyo lang alam. Mga successful ang gumagawa niyan. Sila Henry C, hindi ko man siya nakausap or ano. Pero for sure, guys, meron yan vision board. Meron yan dream board bag. Kaya yan naging successful. Promise. Hindi man yan na-share, hindi man yan napakita sa tao, pero meron yan. Meron yan. Meron yan, apps, kasi di ba sinasabi naman nila, lahat naman din ng negosyo nila na nag-start sa ano, or yung mga nakuha nila, nag-start lang yan sa maliit na papel, di ba, na nilalagay nila dyan, na ito yung plan nila, di ba? So, hindi nga lang short term, pero, di ba, plan nila, then nangyayari. So, walang masama, guys, na maniwala. Di ba? Lalo na kung pangarap mo naman yan, di ba? So, good news naman yan. Okay? So, next po tayo. Yan, syempre. Yan, dream big. Always yan. Dapat malaki ka mangarap. Dapat malaki ka, alam mo yun, malaki yung gusto mong makuha. 'Di ba? Yung masarap na buhay. Para at least hindi sa'yo mahirap na, yun nga, yung sinasabi namin kanina, magsipag, bumangon ng maaga, 'di ba? Bakit ka magpupuyat? Kasi meron kang malaking pangarap. And aside diyan, pag may malaki kang pangarap, 'di ba? Humataw ka, hindi mo man na-hit yung malaking pangarap, at least, 'di ba? Babagsak ka dun sa mas yung kasunod. 'Di ba? Yun yung sinasabi namin. Kesa naman yung mangangarap ka ng maliit, ay gusto ko commute lang ako. 'Di ba? Katulad ng iba, ayokong bumili ng sasakyan kasi mahal magpagas, 'di ba? Guys, hindi ka naman makakabili ng hindi ka naman kotse kung wala kang pampagas. Kotse kung wala kang pang gasolina. 'Di ba? Syempre may panggasolina ka, kaya nga makakabili ka ng sasakyan eh. 'Di ba? Wag nating i-adapt yung mga sinasabi ng iba sa atin na, alam mo yun, na wag ka nang mangarap kasi hindi mo naman yan madadala sa kabilang buhay, di ba? Di ba? Yan yung mga naririnig natin eh. Wag ka nang wag ka nang mag-abala na kumita ng malaki, mag-ipon ng malaki, di ba? Magkaroon ng malaking bahay. Kasi ang pera hindi naman nadadala sa hukay, di ba? Una-una sa lahat, guys, di ba? Pag sinabi sa atin yun, dapat ikaw mismo kukontrahin mo sa isip mo yan. Wag kang maniniwala. 'Di ba? Kasi oo nga. Kasi ang pera hindi naman sa atin pinapadala yan sa hukay, ipapamana yan. Kasi ako, personally, naniniwala ako, ang yaman na ipapamana. Pero ang kahirapan napapamana rin. 'Di ba? Like sa amin, yung family namin, 'di ba? Hindi kami napamanahan ng biyaya na alam mo 'yun, wala kaming namana na ari-arian, 'di ba? Ang namana sa amin or naipasa sa amin yung hirap. Kaya nga, alam mo yun, sobrang baliw ako na umasenso dito kasi yung naging trend sa family namin is talagang mahirap. And naisip ko, sabi ko kung ako nahirapan, 'di ba? In the future magkaroon ako ng family, hindi yun yung pinapangarap ko na maipasa sa kanila. Kung may ipapasa man ako, syempre gusto ko yung masarap na buhay na hindi ko naranasan before. 'Di ba? Kaya kailangan meron kang malaking pangarap. Meron kang gumagalaw pa ba ako, guys? Ayan. Okay pa naman. Ayan, di daw po ako gumagalaw. Dahil sa ulan siguro. Malakas na po kasi. Pero naririnig kita. Ayan, malakas na po kasi yung ulan dito. Ayan. So, yun. Ako kasi, yan lang naman yung naging puhunan ko nung front row ako eh. Wala akong wala pa akong galing, wala pa akong skills, 'di ba? Marami pa akong hindi alam, 'di ba? Pero isa lang ang meron ako eh. Ano ba yung gusto kong makuha sa front row? Okay? So, tsaka yun, mangangarap ka lang, syempre yun nga, lakihan mo na talaga. So, wag mo na bigyan ng limit yung sarili mo. So, kung mangangarap ka ng kotse, yung gusto mo na, wag mo na sabihin basta kotse. 'Di ba? May iba kasi ganun eh. Ano pangarap mo? Kotse.
Tatanungin ulit, anong kotse? Basta kotse. Hindi, dapat talaga mangarap ka. Anong gusto mo? Bahay. Di ba? Basta bahay. Hindi, dapat gustuhin mo talaga. So, para, yun talaga, paghirapan mo. Kasi guys, ang pangarap hindi naman nga madali kunin eh. So, pag gusto mo kasi yung isang bagay, paghihirapan mo talaga. Kumbaga, talagang i-effortan mo. So, lahat tayo, lagi ko sinasabi yan guys, dream big. Di ba? So, kaya nga excited ako na yun, yung pinapatayo namin na bahay ngayon matapos para, syempre, gusto ko mapakita din sa inyo na, di ba, na basta front row ka, walang imposible. Di ba? Na kahit mangarap ka ng mataas, mangarap ka ng above normal, pwede mong makuha. Kasi yan ang ano natin, yan ang goal natin sa front row. Gusto natin, syempre, ma-achieve lahat ng mga goals natin. Di ba? So, makakabili ng bahay, kotse, di ba? Makapag-travel, di ba? Ma-provide mo sa family mo lahat ng mga kailangan nila, mapaaral mo yung anak mo sa gusto mong paaralan, hindi lang sa basta makapag-aral, makapag-travel kayo sa gusto ninyo, hindi lang basta makapag-travel. So, di ba yan naman ang ano natin eh, yung hindi lang basta makakain, kundi makain mo yung gusto mo. Makakain ka ng masarap. Di ba? So, kumbaga, dream big, then hataw tayo. So, Tsaka apps, sa front row, hard work really pays off talaga. Yan yung masasabi ko kasi nung time na nag-start ako, from nothing eh. 'Di ba? As in talagang nung humahataw ako, alam mo yon, nagtitipid ka sa pagkain kasi yung ipapangkain mo, ipapamasahe mo na lang, 'di ba? Kasi may mga guest, may mga downline na nag-aantay sa office, 'di ba? Or magta-travel ka ng province, eh pag pumunta ka ng province, hindi naman yan yung isang jeep lang, hindi lang isang bus. Minsan mahabang drive din eh, 'di ba? Tapos nung nag-start, nakikitulog lang din sa bahay ng member, 'di ba? Yung alam mo yung sasabihin na kumikita pero gutom, 'di ba? Yayaman, 'di ba? Kasi hindi naman ang malaking pangarap hindi naman 'yan sa nagsisimula sa yung agad, yung makukuha mo agad. Pero ang kailangan mo lang is meron kang malaking pangarap and willing kang trumabaho ng malaki, 'di ba? Na as in talagang wala kang excuse and lahat ng mangyayari sa'yo magiging motivation mo. 'Di ba? Na like noon, 'di ba? Sobrang tipid talaga. Sabi ko, soon makakakain din ako sa masarap, 'di ba? Pag sa una kasi wala pa eh. 'Di ba? Wala pang pangkain, wala pang panggastos. May naglalakad. So, yun siya. Okay? So, yun. Ganun din, mag-isa ka sa, yung sa, nagre-rent lang din ako, mag-isa. Diba? As in, wala pa eh. Diba? Tipid-tipid lang muna. Pero, after ilang years doing front row, masasabi ko talaga na sulit. Diba? Sulit na sulit. Kasi, diba, kumita ka ng, okay naman, kasi weekly, maganda naman po yung kinikita natin, diba? So, wala. Talagang malayo na sa dati. Pero hindi makakalimutan kung ano yung na-experience before. Kasi, sabi ko nga, kung hindi naman ako nandun sa hirap na yon, hindi ako galing dun hindi yun yung na-experience kong hirap noon, baka hindi rin ganito kalaki yung pangarap na nakuha ko ngayon. Diba? So, yun yung sa akin, apps. ayun, ano lang talaga guys, wag tayo susuko sa pangarap natin. Nangarap ka na, wag ka susuko. Wag kang papayag na hindi mo siya makuha. Kahit tumagal ka, pwede kasing tumagal ka, pwedeng maging madali, maging mahirap, maging mabilis. Basta ang importante, wag ka susuko. 'Di ba? May mga tao nakukuha nila yung pangarap nila after 10 years, 15 years, 20 years, pero ang importante doon nakuha pa rin nila yung pangarap nila. Kesa, 'di ba, na nagtrabaho ka, humataw ka tapos hindi mo huminto ka kasi hindi mo nakuha yung pangarap mo. 'Di ba? Kumbaga, sabi nga, naligo ka na nabasa ka na ng ulan, iligo mo na. So, ikaw, front row ka na, humataw ka na, nag-training ka na,
nag-invite ka na, pinost mo na sa Facebook na front row ka, kwento mo na sa kaibigan ka, mag-anak mo, huwag ka nang papayag na hindi mo makuha yung pangarap mo. Hayaan mo kung minamadali ka nila or masyadong nag-expect sila ngayon year, next year. Hindi na importante yun eh. Hindi naman importante kasi hindi mo naman pangarap nila yung kukunin mo eh, pangarap mo. Basta as long as every day, ini-improve mo sarili mo, every day, pumahataw ka, at I'm sure, guys, dadating ka sa pangarap mo. Pero yun nga, the more na mas mabilis ka kumilos, the more na mas seryoso ka, the more na mas marami kang oras talaga sa pangarap mo, syempre, for sure yan, mas mabilis mo makukuha yung pangarap mo compare dun sa mga ibang kinukuha yung pangarap pero petiks-petiks or babagal-bagal. Kasi ako, ganun ang naging mindset ko eh. Mayroon akong long-term, short-term. Pero ang goal ko talaga dun sa long-term ko, para mukha siyang magiging long-term sa iba. Mukha siyang magiging short-term sa iba. Gusto ko siyang gawing short-term. Kumbaga, bibilisan ko hanggang sa pinakamabilis na kaya kong gawin or higit sa makakaya ko para mabilis ko makuha yung pangarap ko. Yan ang gusto ko i-share sa inyo lalo na sa mga nanonood na guys, swerte mo yung iba dito siguro bata pa. May mga pangarap kasi kayo na meron kasing pangarap na pag bata ka, meron pangarap pag medyo may edad ka na or may pamilya ka. Meron din pangarap pag matanda ka na eh. Iba-iba ang pangarap natin per level eh. Kumbaga, iba ang pangarap mo ng 20s ka, iba din ang magiging pangarap mo ng 30s, iba ang magiging pangarap mo ng 40s. So, kaya hatawin mo to ng hatawin para habang nasa 20s ka, makuha mo yung mga pangarap mo doon. Pagdating mo ng 30s, ganun din. Pagdating mo ng 40s, ganun din. Hanggang sa tuloy-tuloy. So, yun. Kaya, yun nga, sabi nga ni Tiff, super blessing talaga na hindi kami huminto at naniwala kami sa mga upline, sa owners, naniwala kami sa front row, naniwala kami sa pangarap namin, naniwala kami sa mangyayari sa amin sa front row. Kaya ikaw dapat ganun din. Paniwalaan mo para hindi ka huminto. Kasi lahat 'yan makukuha eh. Sinabi ng Tiff kanina, lahat ng pangarap natin naka-ready na. Sabi nga sa akin, may nagsabi sa akin na lahat ng pangarap mo sa buhay, makukuha mo through front row. Kailangan mo lang bayaran ng hataw. Kailangan mo lang tumbasan ng hataw. So, totoo yun. Kasi kami ni Tiff, ganun naman ginawa namin eh. Wala kaming pahinga eh. Wala kaming masyadong tulog eh. Mas mahaba pa yung bomb namin kaysa sa tulog. Di ba? So, mas mahaba yung oras ng dami namin kinakausap kaysa sa tulog. Wala nga kaming time mag-isip ng ibang gagawin eh. Ang nasa utak lang namin, kumausap ng invite, mag-present, kumausap ng member, mag-motivate, mag-duplicate. Wala na kami ibang inisip na lately na lang nung nakikita nyo nag-travel kami, nakikita nyo sila Tiff, nagsha-shopping, sa London, di ba? Noong mga na yan, kumbaga yan na yung time na bumunga na. Pero yung time na hindi pa kami kumikita ng malaki or hindi pa ganun kalaki yung kinikita namin, wala eh. Puro hataw lang kami kahit nag-100,000 na kami. Wala eh. Hindi nyo kami makakita sa gimikan. Hindi nyo kami makikita sa mga inuman. Hindi nyo kami makikita sa mall na nakatambay. Nakikita mo kami sa mall pero nagpe-present sa food court, sa mga restaurant. Kung makikita mo man kami sa mga inuman tambayan, pinoprospect yung kaibigan, kamag-anak, or anuman. Kumbaga guys, pag sinugatan mo kami, ang lalabas front row na. Kumbaga, gano'n na kami katindi. Gano'n na kami sa front row. Sana maging ganun ka rin. Kasi pag nangyari yun, for sure guys, makukuha mo yung mga pangarap mo. Alam ko naman lahat kayo gusto niyo makuha yung pangarap ninyo. Di ba? Ito na yun, guys. Ito na yun. Dinala ka sa front row. Huwag ka na mag-isip ng iba. Front row na ang way. Front row na ang daan. Nandito ka na. Ituloy-tuloy mo na. Di ba? Gawin mo yung hataw mo katulad kasi bilis dapat ng dream car mo na sports car.
Yeah? Ano ba dream car mo? Ferrari, GTR? Gano'ng kabilis yun? Dapat gano'ng kakabilis papunta sa pangarap mo. Tama. Okay? Dadating ang time, ikaw naman yung naka-top down na Ferrari. Dadating ang time, ikaw naman yung, di ba? May bahay. Hindi nga lang katulad yan, di ba, na lumilipad yung bahay. So, ikaw naman yung, alam mo yun, ikaw naman nagta-travel pa iba't ibang bansa. Kami, hindi na kami nagsha-shopping dito. Di ba? Ang shopping na namin, tipid na kami sa Pilipinas. Pero pag may mga incentives, doon kami yun yung reason kung bakit kami nagtitipid dito, hindi kami namimili dito. Kasi alam namin, pagdating sa abroad, doon kami mamimili. Di ba? Masarap. Ganon mangyayari sa inyo, guys. Masasama mo yung pamilya mo sa iba't ibang bansa. Di ba? Ito, kung wala lang pandemic, malamang nasa Disneyland to. So, yun yung masarap, guys. Lalo na dyan sa mga members dyan na may pamilya tulad namin ni Tiff, may anak na, di ba? Ano yan eh, talagang iba. Kailangan talaga natin humataw. Yan, ito pala isang example na na nag-iiba-iba yung pangarap natin depende sa 20s, 30s. Parang ako dati, syempre, nung 20s ko, di ba? 20s pa rin naman ako eh. Pero nung early 20s ko, ang pangarap ko sports car. Kasi wala pa akong anak nun eh. Yan ang pangarap ko, sports car. Mustang, Camaro, sports car. Pero ngayon, 2020, di ba? Nung lumabas tong dalawa naming Angel, pangarap ko na hindi na sports car, van. Di ba? So van, kailangan na namin ngayon ng van. Yan ang yan ang isa sa mga goal ko ngayon. Di ba? Makabili ng van. So actually, dapat bibili na kami pero nagka-pandemic, hindi naman kailangan mag-travel or So delay muna, siguro next year. So parang ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maaga nyo humataw, mas maaga nyo ma-enjoy makukuha mga pangarap. Okay? Sana marami kayong natutunan. May next pa ba to? Wala na, no? Ay na apps. Actually, apps, iano ko lang yung pagdating sa pangarap. Guys, walang malabong pangarap sa malinaw trumabaho. Tama. Kahit ano pa yung pangarap mo, kaya mong makuha yan. Kasi malinaw ka trumabaho eh. Alam mo sa sarili mo na walang pangarap na libre, walang bagay na libre, 'di ba? Na hindi mo pinaghihirapan pero makukuha mo. 'Di ba? Yun yung masarap dito sa front row. Mahihirapan ka pero may pangarap na kapalit. 'Di ba? Sa labas, guys, 'di ba? Ilang beses na tayo nag-effort sa mga bagay na ginawa natin pero hindi natin masabing sulit. Ayan. So, yun lang. Yun lang yung gusto namin i-share ni Apps dito sa inyo ngayon sa training. Sana marami kayong natutunan. Sana marami kayong natutunan at ma-apply nyo at magamit nyo ng years hanggang makuha nyo yung pangarap nyo. Hindi lang ngayong week, hindi lang next month, hindi lang ngayon pandemic, hanggang makuha nyo yung mga pangarap nyo at mapasa nyo sa mga members nyo, sa mga kaibigan, kamag-anak nyo, na paano mo nakuha yung mga pangarap mo. So, yun lang, guys. Maraming salamat. Hataw tayo after neto. Hindi bukas, hindi sa isang araw. Okay? So, God bless sa ating lahat. Thank you. God bless, guys.